Ikaw na isang gintong immortal ng Jijiao na kasing habang buhay ng langit at lupa. Ngunit sa harap ng malaking kapahamakan ng Fengshen, nag-aalala kang gustong bumangga sa pader. Kahit ang iyong pagkakakilanlan bilang tagasunod ng mga santo ay hindi mo mapanatili ang iyong buhay. At pakiramdam mo ay parang isang sakripisyong tadtad ng pagkatalo. Ngunit nang handa ka ng sumuko at magpakalugmok, bigla namang tumunog sa isip ko ang tunog ng sistema. Dahil ako ay isang ganap na malakas na manlalaro. Ay nakapasok sa chat group. Pumasok sa isang bagong chat group isa. Pumasok sa chat group. Maaari bang magtanong kung sumali sa chat group? Pumili akong sumali. Ding! Sumali si Honghu ang Lin Fan sa chat group. Katatapos lang piliin ni Lin Fan na sumali. Nakita na ang kanyang isipan ay may isang asul na mukha. Sumali si Han Li mula sa Mortal sa chat group. Ding! Si Ye Fan mula sa Zeshan ay sumali sa chat group. Ding! Sumali si Xiaoyan mula sa Doupo sa chat group. Ding sumali si Xuqian mula sa Dafeng sa chat group. Tinitingnan ang mga pamilyar na karakter na ito. Naramdaman ni Lin Fan ang labis na damdamin. Biglang lumitaw ang isang notifikasyon sa chat group. Ding, binago ni Han Li ang pangalan ng grupo. Naging Li Fiyu. Nang makita ang balitang ito, napailing si Lin Fan. Talagang ikaw ang katulad mo. Han Li, tagapagligtas sa paghihirap Han Chansun. Nagpasabog ng apoy ang tao, bumuhos ang ulan. Di ko akalain na matagal na akong nakalipas. Kakatanggap lang ng chat group. Totoo nga, ang sistema laging late. Pero hindi kailanman absent. Kaibigan, ikaw rin ba ay isang lumipat sa panahon? Kakatapos lang sumakay sa kuweba ng dragon upang pumunta sa silid, si Ye Fan mula sa Big Dipper. Nilingon niya nang nakasimangot at nag-isip. Dapat ko bang ipakita ang sarili ko? Matapos mag-isip sandali si Ye Fan. Nagpa siya siyang ibunyag ang ilang impormasyon. Maaaring hindi ako isang time traveler. Pero halos pareho rin tayo. At sa sandaling ito, unti-unti nang natutuklasan ni Han Li ang madilim na bahagi ng mundo ng cultivation. Habang hawak ang maliit na berdeng bote, tinitingnan ang mga mensahe sa chat group sa kanyang isipan. Mas mabuting manahimik na lang. Halos lahat na ng dapat padalhan ng mensahe ay napadalhan na. Nagdesisyon si Lin Fan na mag-reply ng isang mensahe. Ang swerte naman. Ako rin ay isang naglakbay sa ibang mundo. Mula sa mundo ng Daupo. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay nasa likod bundok ng pamilyang Xiao. Tinitingnan ang mga mensahe sa chat group. Sobrang nasasabi. Tama nga ang karunungan ng ating mga ninuno. Pagkatapos ng paghihirap, tiyak na may kasiyahan. Kung ganon, kayo pala ay mga kababayan mula sa Blue Planet. Tama nga iyon. Mga kababayan, kumusta? Sa tamang salita, totoo nga iyon. Tinitingnan ang mga mensahe sa chat group. Naramdaman ni Xuqian na may kakaiba. Huwag muna magpadala ng mensahe. Nakita niyo ba yung paunang abiso nung pumasok tayo sa group? Yung ipinadala sa group. Nang makita ang mensahe ni Xuqian, agad na nag-scroll pataas ang ilan sa group para hanapin ang mensahe. Nakita ko na, pero hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin ng Daupo na nilagay ko sa unahan ng pangalan ko? Nakita ko rin. Chayan. Si Han Li, na palaging nakatingin sa screen, ay hindi maiwasang mag-isip. Ano ang ibig sabihin ng mortal sa unahan ng pangalan ko? Sinasabi ba nilang ako ay isang ordinaryo? Ang pangalan ko ay may Dafeng sa unahan. Ito ang pangalan ng dinastya kung saan ako napadpad pagkatapos ng paglalakbay sa oras. Tungkol dito, mayroon akong ilang hula. Hindi ko alam kung gusto niyo bang pakinggan. Sige, sabihin mo na. Kapatid, talagang naguguluhan ako. Kung ganon, hayaan ninyong ipahayag ko ang aking munting opinyon. Sa aking palagay, ang mga panlaping ito ay parang mga pamagat ng mga nobelang buhay. At tayong lahat ay maaaring mga pangunahing tauhan ng isang epiko sa ating sariling mundo. Nang sabihin ito, naging sandaling katahimikan ang grupo. Matapos marinig ang paliwanag ni Kapatid Su, pakiramdam ko ay parang hindi totoo. Xiaoyan, kapatid, magtiwala ka sa sarili mo, sapagkat tayo naman ay mga tagalipat din. Pakiramdam ko rin ay hindi totoo. Pero mas mabuti siguro na huwag tayong maging masyadong kampante, sapagkat pupunta tayo sa totoong mundo. Sandali, Kuya Xu. Nakalimutan mo bang banggitin ang isang tao? Kuya Lin, bakit hindi mo sinabi? At mukhang medyo nakakatakot yung nasa harap niya. Iyan mismo ang gusto kong sabihin. Kapatid Lin, yung Honghuang mo ba ay yung iniisip naming Honghuang? Balita mula sa Mian. Tumingin si Xuqian sa balita mula sa Mian. Tahimik ang lahat, nakatuon ang isip, nakatingin sa chat group. Naghihintay na makakuha ng sagot mula kay Lin Fan. Ano bang masasabi ko? Kung ito ang iniisip ninyo na gulong ng panahon. Ayon na nga, pagkatapos ipadala ni Lin Fan ang balitang ito, naging tahimik ang grupo. Hindi ko alam kung gaano katagal, bago may lumabas na bagong mensahe.
Hindi naman ito tungkol kay Pangu, Nuwa, o sa tatlong purong tao, di ba? Kasalanan, kasalanan. Hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng santo. Kahit na walang sinabi si Lin Fan. Pero nang lumabas ang balitang ito, parang tinanggap na ito ng walang pagtutol. Muling nanahimik ang grupo. Sa totoo lang, wala namang problema. Sa mundo ko naman, ang mga immortal ay parang mga pounds lang din. Sa totoo lang, wala namang masama. Sa mundo ko kasi, ang mga immortal ay parang mga pounds lang din. Sa totoo lang, wala namang masama. Sa mundo ko kasi, ang mga immortal ay parang mga pounds lang din. Sa totoo lang, wala namang masama. Sa aking mundong ito, ang mga Diyos ay wala nang iba kundi mga kasangkapan lamang. Sa katunayan, wala namang masama dito. Sa aking mundong ito, ang mga Diyos ay wala nang iba kundi mga kasangkapan lamang. Tumingin sa maayos na pagkopya at pagdikit. Ang bibig ni Lin Fan ay hindi mapigil ang pag-urong. Hindi. Sobra na kayo mga tao. Kuya Lin, hindi namin gustong ganito. Sobrang nakagugulat talaga. Iniisip ko pa rin ngayon kung paano haharapin ang labanan sa loob ng 3 taon. Ngayon sinasabi mo sa akin na isa ka ng diwata. Tumingin sa mensaheng ito. Matalinong napansin ni Lin Fan na 3 taon mula ngayon. Kung ganon, dapat ay kakabreak lang ni Xiao yan sa kanyang engagement. Sige na, wag na tayong magulo. Pag-usapan na ang mga seryosong bagay. Boss, pakisabi tahimik na ako. Boss, pakisabi tahimik na ako. Boss, pakisabi tahimik na ako. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Ipaliwanag mo ng maayos. Alam ko ang impormasyon ng lahat sa inyo. Kasama ang inyong nakaraan. Hinaharap at iba pa. Grabe. Ganito ba kagaling ang mga immortal sa sinaunang mundo? Kaya nilang hulaan ang impormasyon ng mga tao sa ibang mundo. Tama na, tama na. Kapatid Xiao, hindi mo ba nabasa ang mga nobelang tungkol sa sinaunang mundo? Sa loob, ang mga makapangyarihan ay hindi lang basta makakapag-analisa ng isang tao, kundi kayang sirain ang ilang mga mundo ng walang kahirap-hirap. Tama nga. Ang mga tao na nag-aanalisa ng ibang mga mundo ay kayang sirain ang mundo. Ganito ba katindi ang taong ito na si Lin Fan? Mukhang mas mabuti pang hindi na ako magsalita. Sa mga sandaling ito, medyo nagsisisi si Hanli. Hindi dapat mong pinadala yung message na yun sa grupo. Habang tinitingnan ang chat, ini-imagine ng tao. Si Lin Fan ay nanatiling nakatungo sa lugar. Habang tinitingnan niya yung mga tao sa grupo na lalong nagkakatuwa. Habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na mas lalong nakakaaliw. Agad na nagpadala si Lin Fan ng mensahe para putulin ang usapan nila. Hindi ito yung iniisip nyo. Paano ko ba sasabihin? Ang nobela ni Laoya tungkol sa martial arts. Siguradong napanood nyo na ito, di ba? Siyempre, napanood nyo na. Pero si Lin, hindi pala siya tulad ng iniisip natin. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Medyo naintindihan ko na. Hindi ko inakalang ganito pala ang totoo. Kayo, ha? Naintindihan mo na ba talaga? Akala ko ikaw lang ang tanga, ano? Sa madaling salita, maaaring tayo ay isang karakter sa isang anime. O sa isang nobela. Ah, ganun pala. Ako ba ang pangunahing tauhan? Nakikita ko na may mga nakakaintindi pa rin sa sarili nila. Huminga ng maluwag si Lin Fan. Xiao yan. Siyempre ikaw ang bida. Lahat ng narito, maliban sa akin ay mga bida sa inyong mundo. At si Li Fiu pa. Kapatid Han, mas mabuting ibalik mo na ang pangalan. Sapagkat tungkol sa iyo lahat ng bagay. Alam ko na. Tumingin sa chat group. Biglang nayanig si Hanli sa kanyang kalooban. Ngunit sumunod pa rin siya at ibinalik ang pangalan. Binago ni miyembro ng grupo na si Li Fiu ang pangalan ng grupo sa Hanli. Pasensya na, mga kaibigan. Dahil sa pangyayaring ito, labis itong nakakapagtaka. Kaya si Han ay nag-ingat lang. Normal lang yan sa tao. Nang makita ito, nanghinhin si Han sa loob ng puso niya. Sabi nga, Kuya Lin, anong antas ka sa mundong Hong Huang? Walang ibang ibig sabihin. Basta curiosity lang talaga. Kaka-breakthrough lang niya sa Golden Immortal. Hindi na ito mahalaga. At saka, talaga bang hindi kayo interesado sa sariling kinabukasan? Medyo hindi naman. Ang importante lang sa akin ay malaman na ako ang pangunahing tauhan. Siyempre, hindi ba't walang talo ang pangunahing tauhan? Kahit na hindi rin ako masyadong interesado. Ngunit may ilang bagay tungkol sa paglikha ng mundo na hindi ko maintindihan. Ngunit may ilang bagay tungkol sa mundong ito na hindi ko maintindihan. Gusto ko pa ring tanungin si Kuya Lin. Tulad ng tungkol sa mga pagkakataon. Lahat ng bagay. Kung may gusto kayong itanong, masasabi ko sa inyo. Kahit na hindi kayo interesado. Ngunit ako'y curious. Ako'y talagang curious. Anong yugto na ba kayo ngayon? Sa tingin ko ayos lang ito. Sige, pag-usapan natin ang mga nangyari. Makakatulong din ito sa inyong mga susunod na usapan.
Sisimulan ko na. Kumusta kayong lahat? Ang pangalan ko ay Xiao Yan. Kasarian lalaki. Mahilig sa babae. Sa nakaraang buhay, mahilig uminom ng likon. Sa panibagong buhay, sakto 15 taong gulang na ako. Sa mundong ito, ang sinasanay ay ang Dawki. Ibinahagi ni Xiao Yan ang lahat ng alam niya. Habang tinitingnan ang pahayag ni Xiao Yan, medyo naguguluhan si Lin Fan. Kaya nagpadala siya ng mensahe at nagtanong. Xiao Yan. Xiao, hindi ka pa ba na-breach ng kasunduan? Lin, alam mo talagang lahat. Hindi ka natatakot na pagtawanan ng iba. Na-breach na ako ng aking fiance. Kuya Xiao, sa totoo lang, wala namang masyadong problema dito. Ang pangunahing dahilan ay masyado kang maagang napunta rito. Kung napunta ka lang ng mas huli, siguro maiintindihan mo na rin. Sang-ayon ako sa sinabi ni Kuya Lin. Ngayon, mga kasama, ipapakilala ko ang aking mundo at ang aking kasalukuyang kalagayan. Medyo magulo ang sistema ng dapping namin. Ang pangunahing daloy ay ang sistema ng mga mandirigma at ang sistema ng Confucianism. Ang mga mandirigma mula 9 na antas hanggang 1. Ang Confucianism ay nahahati rin sa 9 na antas. Bukod dito, mayroon ding mga shaman, alchemist at mga Buddhist. Ang pagkakahati-hati ng antas ay halos pareho. Ngayon, ako ay isang 9 na antas na mandirigma. Isang maliit na pulis sa opisina. Kamakailan lamang. Iyon ang panahon na ako'y bagong lumipat. Ako at ang aking tiyuhin at buong pamilya ay nawasak dahil sa isang kaso. Buti na lang, sa aking nakaraang buhay, ako ay isang pulis. Sa pamamagitan ng aking kutob, nalutas ko ang kasong ito. Habang pinapakinggan ang pahayag ni Xuqian, si Lin Fan ay nagkunot ng noo at nag-isip. Mukhang si Xuqian ay bagong lipat pa lang. Kaya't ako rin ay magbabahagi ng aking sitwasyon. Kahit na hindi ako naglakbay sa panahon. Parang pareho na rin ito sa paglalakbay sa panahon. Pumunta ako sa isang pagtitipon kasama ang mga kaklase ko sa kolehiyo upang umakyat sa bundok Tai. Bigla akong naipadala sa Mars. At pagkatapos ay naranasan ko ang ilang mga pangyayari. Nadinala ako ng 9 na dragon sa rehiyon ng Polong Hilaga. At ang sinaunang katawan ng aking katawan. Ito lamang ang alam ko. Huwag kang malito, Kuya Ye. Sinabi na ni Kuya Lin dati. Tayo ang mga bida. At may mga tulong patulad ng chat group. At higit pa, may malaking tulong mula kay Kuya Lin. Tumingin kay Xiao Yan habang nagsasalita. Ngumiti si Lin Fan. At hindi ito pinansin. Pero bakit parang? Kakapasimula pa lang ang mga taong ito. Mga kasama, paano ko ba ito sasabihin? Pareho kami ni Kuya Ye sa kalagayan ngayon. Ang lugar kung saan ako naroroon ay isang sulok lamang ng mundo. Ang sinasanay kong pamamaraan ay tinatawag na Changshuangong. Ngunit mabagal ang progreso. Mas mahirap pa ang mga yaman. Nang sabihin ito ni Hanli, tumigil na siya doon. Hindi niya binanggit si Mo. Natural na nahulaan ni Lin Fan ang iniisip ni Hanli. Tungkol sa pagtatago ni Hanli. Naiintindihan niya ito. Kaya hayaan ninyo akong dagdagan ang paliwanag para kay Kuya Han. Ang sistema ng pagsasanay sa kanilang mundo. Ang kanilang lugar. Naghahangad ang mga cultivator ng mahabang buhay. Nagsisimula ang antas mula sa key refining stage. Hanggang sa mag-ascend. Mayroon pang kanilang sistema ng pagsasanay sa likod nito. Ngunit hindi na ito kailangan pag-usapan ngayon. Salamat, Lin Xiong, sa impormasyon. Tama na, tama na. Talagang gusto ko lang sabihin sa inyo. Dahil lahat na ang nagsalita. Ako na ang magsasalita. Tungkol sa kalagayan ko ngayon. Ako ay si Pangu, ang dakilang Diyos. Pagkatapos buksan ang langit at lupa. Ang unang puting ulap na ipinanganak sa pagitan ng langit at lupa. Hanggang 1,000 taon na ang nakalipas. Doon ko lamang naalala ang mga alaala ng aking nakaraang buhay. At sa isang pagkakataon, naging disipulo ako ng banal na tao ng Jiajiao. Sa ilalim ng yung Xiao, ikalawang henerasyon ng mga disipulo. Nagsimula akong mag-aral ng sistema ng pagsasanay ng Hong Huang. Matapos magsalita si Lin Fan. Ang mga tao sa grupo ay nagsimulang magproseso ng impormasyon. Ibig bang sabihin nito na ang mundo ni Kapatid Han ay ang simula ng mundo ninyo, Lin Je? Hindi naman ganun. Ang mundo ni Kapatid Han ay itinuturing na tuktok ng mga maliit na mundo sa ating Hong Huang. Ayon sa sinabi ni Kapatid Lin, ang ating mundo ay nasa loob ng ilang maliit na mundo. At ang Hong Huang ay tinatawag na malaking mundo. Ang Hong Huang ay talagang maituturing na isang malaking mundo. Ngunit mayroon bang iba pang mga mundo? Hindi ko masabi. Sa huli, maaari rin tayong maging isang nobela ng kung sino man. Isang nobela na isinulat ng isang manunulat ng kung ano. Ngunit ayon sa aking mga kalkulasyon, kung hahatiin ang mga mundo ninyo ayon sa antas, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ang mundo mo, Ye Fan, ay isang dakilang sanlibutan. Sina Xiao Yan at Han ay nasa maliit na sanlibutan. Samantalang si Xuqi ay nasa mataas na mundo ng martial arts. Salamat. Naiinsulto ako. Xuqian.
Walang anuman. Madali lang yun. Kapatid na Lin. Ano ba ang batayan nitong paghahati-hati na ito? Madali lang sabihin, ganito kasi. Yung mga mundong nasa ilalim ng maliliit na daigdig. Kahit sa mundo ng martial arts. Kapag nakarating na ang tao sa dulo ng kanilang pag-aaral sa mundo na iyon, mananatili lamang sila sa kanilang mundong iyon. Hindi makakapunta sa mas mataas na mundo. Tungkol sa mundong Xiaoqian. Kapag ang mga tao o nilalang sa mundong ito ay umabot sa rurok ng pagsasanay, sila ay lilipat sa mas malaking mundo. At ang mas malaking mundo ay binubuo ng mga mundo ng Qian. Matapos ipahayag ni Lin Fan ang mensaheng ito, ang grupo ay muling nahulog sa isang panahon ng pagninilay-nilay. Kung ganon, maliban kay Kuya Qian, wala sa atin ang nakapunta sa ibang mundo. Nakasetop na ang unang batch ng mga miyembro. Ngayon ay pipili tayo mula sa inyo ng isang leader ng grupo upang pamahalaan ang chat group. Ang halalan para sa leader ng grupo ay isasagawa sa pamamagitan ng pagboto. Kuya Lin, sa grupo, sino ba ang may lakas ng loob na agawin? Suportado ko rin si Kuya Lin na maging admin. Huwag na kayong mag-alala. Kahit na maging admin ako o hindi, walang pakialam. Hindi nyo kailangang magpakumbaba sa akin. Ang chat group na ito ay kakaiba at misteryoso. Maaaring kapag naging leader ka ng grupo, marami pang benepisyo. Mag-isip kayo ng mabuti. Kung gusto nyo bang maging leader ng grupong ito. Kuya Lin, huwag nang magduda pa. Sigurado kaming boto namin sa'yo. Xiaoyan. Nakatingin sa chat group kung saan nasira ang depensa ni Lin Fan. Umupo si Xiaoyan sa upuan. Hindi mapigilang tumawa ng malakas. Naupo si Xiaozan sa tabi. May bahagyang awa na tinitingnan ang kanyang anak. Napansin niya na mula nang ma-reject ang kasal, medyo hindi na normal ang kanyang anak. Medyo may problema na sa pag-iisip si Xiaoyan. Ang batang yun na si Xiaoyan ay sobrang nakakainis. Huwag kitang mahuli sa susunod. Kung hindi, siguradong papalakpakin kita. Kuya Lin, tunay kaming sumusuporta sa iyo. Nakikita ang mga kaibigan sa grupo na sumusuporta sa kanya. Hindi na nag-atubili si Lin Fan. Pinili niyang tanggapin. Talagang pinahirapan ninyo ako. Binabati ang miyembro ng grupo na si Lin Fan sa pagiging admin ng chat group. Admin ng chat group. Binabati ang miyembro ng grupo na si Lin Fan sa pagiging admin ng chat group. Nalaman ni Lin Fan nang maging admin siya. Na-update ang chat group page sa kanyang isipan. Ang unang tampok ay ang chat. Ang pangalawang tampok ay ang mga file ng grupo. Ang ikatlong tampok ay ang red envelope. Ang ika-4 na tampok ay ang pagtanggal ng tao. Ang ika-5 tampok ay ang pagsasalin. Sa huli ng mga tampok, nakakita pa si Lin Fan ng isang hindi pa develop. Nakakita pa si Lin Fan. Kayo po, nagbago na po ba ang inyong chat group? Nakita na. Maraming mga tampok ang lumitaw. Ang pinakamahalaga ay ang red envelope. At mukhang napakaastig ng red envelope na ito. Hindi iyon ang pangunahing punto. Hindi nyo ba napansin na bukod sa pagbibigay ng group red envelope, maaari rin itong magbigay ng exclusive red envelope. At ang exclusive red envelope na ito ay maaari pang ipadala sa sarili. Hindi ba't para kang may isang? Parang walang hanggang lalagyan ng mga bagay. Kung sakaling may mapanganib na sitwasyon, pwede mong ipadala ang mga gamit mo ng direkta sa pamamagitan ng red envelope. At kunin mo muli kapag ligtas na kayo. Nakikita ang masiglang diskusyon ng mga miyembro sa grupo. Nagpasya si Lin Fan na magbigay ng isang red envelope, sapagkat suportado siya ng mga kaibigan niya na maging admin ng grupo. Hindi ba siya nagsasabi ng totoo? Pero ang ipapadala kung ano ang nagpasalimuot kay Lin Fan. Matapos mag-isip ng matagal, nagpahinga muna siya. Nagpasya si Lin Fan na lumabas sa kuweba. Sa mga tagalabas ng sekte, magpapalit ng ilang bagay. Sa loob ng ilang saglit, sa wakas, nahanap ni Lin Fan ang mga tagalabas na nakapasok sa daan ng immortal at pinalitan ang ilang bagay. Mga bagay na ito ay sapat na para magpadala ng red envelope. Lahat ng miyembro. Ano ba? Susuportahan niyo ako maging admin ng grupo. Di ko pwedeng hindi magpakita ng suporta. Magpapadala ako ng red envelope para sa mga miyembro ng grupo. Maghanda na kayo mag-agawan. Dati ay nag-uusap pa tayo ng masigla. Nang makita ng mga kagrupo ang mensaheng ipinadala ni Lin Fan, bigla silang nagulat sa loob ng kanilang puso. Si Xuqian ay kasalukuyang kumakain kasama ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Nang makita niya sa isip niya na si Lin Fan ay magpapadala ng pulang sobre, bigla siyang nanginginig. Ang tiyahin sa tabi niya ay muntik nang magalit nang makita iyon. Ngunit sa kabutihang palad, pinigilan siya ng ikalawang tiyuhin ni Xuqian. Si Xupingzi sa pamamagitan ng isang sipa, kaya hindi siya nagalit. Ngumiti si Xuqian ng bahagya. Sabi niya na busog na siya, at agad na bumalik sa kanyang kwarto. Parang gusto niyang makatanggap ng red envelope mula sa malaking immortal. Boss ng grupo, sige na, magpadala na. Handa na ako. Napailing si Lin Fan. Hindi niya alam kung bakit. Parang ang sama-sama ni Xiaoyan, nakakainis talaga. Ding!
Nagpadala ang leader ng grupo na si Lin Fan ng red envelope. Tanggapin na po ng mga miyembro ng grupo. Bago pa man ipamahagi ang envelope. Lin Fan. Xiao Yan. Agad na tinanggap ni Natsukian at ang dalawang lalaking ito. Huli ay medyo naantala ng kaunti. Pero agad niyang naintindihan kung paano ito gagawin. Pinili niyang tanggapin. Ngumingiti rin si Lin Fan ng may kasiyahan. Dahil sa mga bagay na ibinigay niya. Sa tingin ko, ang mga ito ay mabilis na aangat sa panahon ng paglaki. Ang mga ito ay mabilis na umangat sa harap. Nakuha ko ang 3 piraso ng isang Transcendental Spirit Pill. Pero bakit nakalagay dito na ito ay depektibong produkto? Nababahala ako na baka hindi ito masipsip ng inyong katawan. Sadyang inalis ko ang 9 na bahagi ng bisa ng gamot sa loob. Ang natira ay isang bahagi lamang. Dinagdagan ko ito ng iba pang mga gamot na matatag at pantay ang bisa. Kahit para sa mga mortal na naiproseso ko. Walang magiging malaking problema kapag ininom nila ang pill na ito. Sobrang naantig ako. Kuya Lin, paano ko ba kayo mapapasalamat? Ang nakuha ko lang ay isang patak ng 1,000 taong gulang na batong gatas. Kuya Lin, may pakinabang ba ito? Magandang bagay ito. Para sa mga tao na nasa antas na hindi pa nakakaakyat sa antas ng Diyos. Pero may malaking gamit ito. Ito pa ang pinili ko ng maingat. Kahit ano pa ang iyong kinabibilangan, laban ng enerhiya o espiritu ng enerhiya, lahat ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong katawan. At sa iyong espiritual na kalagayan. Maraming salamat sa tulong ni Brother Lin. Lubos na nagpapasalamat si Efan. Habang nakatingin sa likidong kulay ginto-puti na nasa kamay. Tunay bang naantig si Efan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pressure nang malaman niyang hindi pwedeng mag-ensayo gamit ang Primal Ancient Sacred Body? Napakaraming pagsubok ang kanyang hinarap. Kuya Lin, nakuha ko ang isang bilog na jade pendant. Ano ba ang gamit ng pendant na ito? Hindi ko inasahan na ikaw ang makakakuha ng pendant na ito. Simple lang din ang gamit ng pendant na ito. Kaya nitong labanan ang isang atake mula sa antas ng Xuanxian. Kung isasalin ito sa mundo ko, ano kaya ang magiging kalagayan? Tinatayang sa mundo ninyo. Kahit pagsamahin ang lahat ng mga superb na bagay, hindi pa rin ito mababasag. Pagsamahin ang lahat ng mga superb na bagay. Salamat, Kuya Lin. Sobrang mahal kita talaga. Humigop si Xukian ng malamig na hangin. Hinalikan ang jade pendant sa kanyang kamay. At inilagay ito sa kanyang dibdib. Kapatid Lin, nakatanggap ako ng isang bote ng elixir. Maaari bang malaman kung ano ang gamit ng elixir na ito? Bahagyang nagulat si Lin Fan. Hindi niya akalain na ito ang natanggap ni Han Li. Hindi ko inakala na ang nakuha ni Kuya Han ay siya palang pinakaangkop para sa kanya. Ang pangalan ng gamot na ito ay Ninyu Andan. Napakabagay nito para sa mga taong tulad ni Kuya Han na nasa mundo ng pagsasanay ng immortalidad. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Kung hindi ka pa umabot sa yugto ng pagbuo ng pilak, mas mabuting uminom ka lang ng isa kada taon. Kung hindi, baka hindi kayanin ang katawan mo. Mahigpit na hinawakan ni Han Li ang gamot sa kanyang kamay. Alam na niya kung gaano kahalaga ang gamot na ito. Maraming salamat sa malaking tulong, kapatid Lin. Hindi ito malilimutan ni Han Li. Walang anuman. Tayo'y magkakapamilya lang. Bakit ka pa nag-aalinlangan? Mayroon bang iba pang katanungan? O kaya ba't tanungin tungkol sa hinaharap? O kaya tungkol sa pag-ibig? Magla-log out na ako. Sa huli, sinagot ko ang tungkol kay Xukian. At sa mga hinaharap na bagay tungkol kina Efan at iba pa. Pinili ni Lin Fan na mag-log out, habang tinitingnan ang malawak na lihim na bahay at isla, na naayos na ang lihim na bahay. Kinuha mula sa aklat ng mga bituin. Sinimulang silipin ni Lin Fan. Hindi naman ito mahirap. Unang hakbang, hubugin ang espiritu. Kumuha si Lin Fan ng isang piraso ng espiritual na kahoy. At isang piraso ng 1,000 taong bakal pati na rin ang iba pang mga materyales sa kanyang palad. At isang piraso ng 1,000 taong materyales sa kanyang palad. Binigkas ang banal na salita. Walang hanggan ang kapalaran. Ang espiritu ay kusang nabubuo. Napapalibutan ng makalangit na enerhiya. Patuloy na nagsasanib at nagbabago sa hangin. Ayon sa anyo na nasa isip ni Lin Fan, nilikha ang bagong katawan. Ikalawang hakbang, pagbibigay ng kaluluwa at paghahati ng espiritu. Hinawakan ni Lin Fan ang daliri na parang isang espada. Itinuturo ito sa kanyang kilay. Naglalabas ng isang makislap na liwanag ng Diyos. Muling itinuturo sa kilay ng puppet. Ang kanyang espiritu ang nagsisilbing gabay. Naghahati-hati sa napakaraming bahagi. At nagsasama-sama. Sa gitna ng puso ng puppet. At ang harapang puppet. Parang gustong magising. Malinaw na naramdaman ni Lin Fan. Ang pagbuo ng isang di nakikitang koneksyon. Ikatlong hakbang, pag-ukit ng enerhiya sa aray. Nagtipon si Lin Fan ng kapangyarihan ng diwata sa kanyang mga daliri. Na naging maraming maliliit na runa. Na parang mga bituin ay inilagay sa puppet signal.
Tulad ng mga bituin na itinapon sa mga limbs at katawan ng puppet. Mga bituin sa kalangitan. Pakinggan ang aking utos. Ibalik ang orihinal na anyo. Ang daan ay likas. Tumayo. Makikita ang katawan ng puppet na puno ng magkahalong enerhiya. Nagsimula itong otomatikong sumipsip ng espiritu ng langit at lupa. At kung titignan ng mabuti, may mga kumikislap na mga bituin sa ibabaw ng katawan. Huling naglabas si Lin Fan ng isang simbolo ng batas. Para sa huling pag-activate, muling pagbabago ng lahat ng bagay. Proteksyon na perlas. Sumusunod sa aking utos. Parang ako mismo ang nandito. Simula. Matapos ang lahat. Tumingin si Lin Fan sa harap ng puppet at labis na nasiyahan. Tumingin si Lin Fan sa harap ng fairy at labis na nasiyahan. Tumingin si Lin Fan sa harap ng puppet at labis na nasiyahan. Makikita ang puppet na may mahahabang asul na buhok na umaabot hanggang sa baywang. Buhok na umaabot hanggang sa baywang. Makikita ang puppet na may mahahabang asul na buhok na umaabot hanggang sa baywang. Ang dulo ng buhok ay unti-unting nagiging puting nyebe. Ang dalawang pulang korona na parang jade sa tuktok ng ulo ay malinaw na malinaw. Nakakabit ang gintong kampanilya na malinaw na umaalingaw sa hangin. Ang balat na parang yelo at mga buto na parang jade ay nakasuot ng itim na kipao na may gintong palamuti. Ang gintong mga ulap na may mga bulaklak ay nakapaligid sa palda. Ang purple na mata na parang salamin ay may bahagyang hiya at buong habag. Sa lieg ay may mata ng Diyos na may katangian ng yelo na kumikislap ng bahagyang liwanag. Ang malambing na daliri ay marahang humahaplo sa aklat. Ang diwa ng mga Diyos at ang usok ng mundo ay perpektong nagtatagpo sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng mga matatandang tao sa dalawang dimensyon. Kapag nakita nilang nagawa ko ang kanilang asawa, baka sila'y magulat. Ang puppet ni Ganyu sa harapan ay nananatiling nakapikit at nakatayo. Ginamit ni Lin Fan ang kanyang daliri upang ituro ang kanyang noo. Nagpasok siya ng isang piraso ng kapangyarihan. Makikita ang puppet ni Ganyu. Dahan-dahang bumukas ang kanyang matalim na mga mata. Matapos makita si Lin Fan sa unang pagkakataon, ay yumuko at magalang na nagsabi, "Ginoo." Ngumiti si Lin Fan at tumango. Lubos siyang nasiyahan. At nagsabi sa kanya, "Tumayo ka na. Mula ngayon ang pangalan mo ay Ganyu. Ang tungkulin mo ay kapag wala ako. O kapag nakaisa ako sa labas, bantayan mo ang isla na ito." Naintindihan. Ginoo. Siguradong gagawin ni Ganyu ang kanyang makakaya. Matapos siyang paalisin para magtrabaho. Lin Fan ay nagbilang gamit ang kamay niya. Lumipas na ang buong 10 araw. Hindi rin alam kung naaalala ba ako ng bahay. Habang nagsasalita si Lin Fan ay nag-uusap din sa chat group. "Kuya Ye, nakaya mong lampasan ang ganitong kalayo. Ang galing mo talaga." "Wala. Maganda rin yung binigay ni Kuya Lin. Nakatulong sa akin na maituloy ang ilang yugto. Nabot ko na ang antas ng Diyos Bridge. Mukhang sa 10 araw na wala ako. Maayos naman kayong lahat. Hindi ko akalain na si Efan ay naabot na ang antas ng Diyos Bridge. Kuya Lin, hindi ka ba kakalabas lang kanina? Paano ba 10 araw na ang lumipas?" "Nga, dito ko lang din naipasa. Hindi pa nga matagal." Nakita ang mga sinabi ni Naxiaoyan at Sukianan. Naramdaman ni Lin Fan na may mali. Ibig sabihin, iba-iba ang oras ng mga miyembro ng grupo. Kung ganoon nga, hindi pareho ang oras na kinaroroonan ng bawat isa sa atin. Ayos lang iyon. Natatakot ako na isang araw, pagkatapos kong magretiro, magsasalita muli ako sa inyo. Maaaring may ilan sa inyo na wala na. Kuya Lin, mukhang may mali sa sinabi mo. Kahit na magkaiba ang mundo nila, parang lahat ay nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng pag-aaral. At napapahaba ang buhay. Ganito ang katotohanan. Pero si Brother Lin ay nasa mundo ng Hong Huang. Sa totoo lang, may isang kasabihan na ganito. Sabi nila, Hong Huang hindi naalala ang taon. Totoo nga ang ganitong katotohanan. Pero may isang eksepsyon talaga sa inyo. Sino? Napakaswerte niyang maging bida kahit ganito kapalpak. Pero hindi pa rin siya makatatagal. Siksukian-an. Sino pa ba? Ikaw nga. Kuya Lin, huwag kang magbiro. Ano bang masasabi ko? Sa mundo ninyo, may mga taong mahahabang buhay. Pero nakasalalay ito sa kapalaran. At maaari ring magdulot ng pagkatalo. Lahat ng mga pangunahing tagapagdala ng kapalaran sa mundo ninyo ay walang mahahabang buhay. Ang hinaharap mo ay magiging isang natatanging mandirigma. Sa kabilang banda, napakalaki ng swerte mo. Kaya hindi ka talaga tatagal ng buhay. Siyempre, ang kulit mo talaga. Yung ibang pangunahing tauhan, matapos ang isang buong libro, ay lumipas na ng 1 siglo. 1,000, o kahit pa 1,000 taon. Ikaw lang ang batang ito mula simula hanggang katapusan. 2 taon pa lang ang lumipas. Nagulat lang talaga ako sandali. Para sa akin ngayon, ang paghahangad ng buhay na walang hanggan ay napakalayo pa. Wala pa akong dahilan para mag-alala tungkol doon. Unahin ko munang, dahan-dahang laruin ang mga tusong tao.
Hindi naman ako masyadong pakialam. Basta't makasama ko lang ang aking sonor, ayos na. Kailangan ko lang patuloy na mabuhay. Gusto kong umuwi. Tumingin si Ye Fan at sinabi na gusto niyang umuwi. Si Lin Fan ay huminga rin ng malalim. Ye Fan, walang dapat ipag-alala dito. Sigurado akong makakauwi ka. Nang makita mo ang iyong mga magulang, alam ko na ang paraan ni Big Brother Lin. Lahat ng sinabi mo sa akin. Ngayon ang layunin ko ay patuloy na maging mas malakas. Habang tinitingnan ni Xiaoyan ang mga pahayag sa grupo, medyo nalulungkot din siya. Pero sa kabutihang palad, mahal na mahal siya ng kanyang ama. At may mahal na siksun na kasama niya. Kunin ang 3 piraso ng spirit pill na nakuha mula sa red envelope. Unang umupo si Xiaoyan sa lupa. Pagkatapos ay isinubo niya ang isang spirit pill sa kanyang tiyan. Sa sandaling pumasok ang pill sa bibig niya, direktang nagiging isang agos. Na parang isang malakas na daloy. Na parang isang nagigising na gintong higanting dragon. Biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi niya napigilang maglabas ng mababang ungol. Bigla siyang nanginig ng malakas. Isang mataas at ganap na pagdurog at paglilinis. Ang suliranin ng whirlwind na matagal na niyang pinoproblema ay parang yelo na natutunaw sa harap ng purong kapangyarihan ng langit. Kung saan dumadaan ang kapangyarihan ng langit, parang inilubog ang mga ugat sa isang banal na pugon para muling buin. Dumating ang matinding sakit na parang punit. Ngunit kasunod nito ay isang hindi maipaliwanag na ginhawa at katatagan. Sa ibabaw ng mga ugat, may bahagyang kumikislap na gintong liwanag. Ang pinakamatinding pagyanig sa kanyang isipan ay ang pagdadalang nutrimento mula sa kanyang kaluluwa. Ang itim na singsing sa kanyang daliri ay nanginginig ng malakas. Ang ilusyon ng matandang gamot ay hindi mapigilang lumitaw. Ang orihinal na malinaw na kaluluwa ay nagiging solid sa bilis na nakikita ng mata. Ang mukha ay puno ng labis na pagkabigla at ligaya. Ano itong elixir na ito? Na hindi lamang nag-ayos ng aking pinagmulan ng kaluluwa, kundi naglalaman din ng mga prinsipyo ng daan, na nagbigay daan sa akin upang madama ang mga misteryo ng mga batas sa labas ng mundong ito. Nanginginig ang boses ni Lolong Gamot. Ang daoksuan sa loob ni Xiaoyan ay nagsimulang paikot-ikot ng mabilis at magsiksik dahil sa puwersang ito. Sa huli, parang pagbukas ng sansinukob, isang malakas at malalim na pagsabog ang bumalot sa kanyang katawan. Isang Daoki vortex na mas matibay kaysa dati, at mas malaki kaysa kailanman. Matatag na nabuo sa kanyang kisi. Mandirigma. Hindi lang siya muling naging mandirigma. Ang kalidad ng kanyang mandirigmang enerhiya ay naging napakapuro at napakainit. Mas mataas kaysa dati. Nalanyan Ran. 3 taong kasunduan, hinihintay kita. Hoy! Anong klase ng gamot ang kinain mo, bata? Kaya mo akong ginising ng maaga. Hindi ito basta-basta. Nang marinig ni Xiaoyan ang tinig na iyon, bigla siyang natakot. Anong multo yan? Isang matandang anino ang lumitaw mula sa singsing. Malabo ang mukha pero matalim ang mga mata. Nagpapakita ng karunungan at dignidad na dumaan sa maraming pagsubok. Mabilis na naibalik ni Xiaoyan ang kanyang kalmado. Tumingin siya nang hindi maintindihan sa matandang anino sa harap niya at nagtanong. Sino ka? Bakit ka lumitaw sa aking singsing? Huwag mo munang alamin kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi kita sasaktan. Sa loob ng maraming taon, sa wakas, nakatagpo ako ng isang espiritu na mailakas na makakalampas. Talagang swerte. 3 taon ng pagsamba. Ngunit kailangan ko munang pasalamatan ang manika sa 3 taon ng pagsamba. Kung hindi, baka kailangan ko pang magpatuloy sa pagtulog. Pagsamba, nagtaas ng kilay sa pagdududa. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang naging madilim ang mukha ni Xiaoyan. Yung duhong ki na biglang nawala sa katawan ko. Ikaw ang may kagagawan. Napilitan lang din ako, okay. Huwag mo akong sisihin, bata. Nang marinig ni Xiaoyan ang kanyang pagmumura, hindi nagalit si Yao Lao. Sa halip ay gumiti habang tinitingnan si Xiaoyan at sinabi, medyo mainitin ang ulo ng batang ito. Pero huwag kang magalit muna. Ano ba ang gamot na ito na iyong iniinom? Ang mukha ni Xiaoyan ay nangitim na parang ilalim ng kawali. Ayaw niyang pansinin ang sinasabi ng taong nasa harap niya. Nakita ni Xiaoyan na binuksan ang chat group sa kanyang isipan. Nagpadala siya ng isang mensahe. Kuya Lin, kanina, mula sa aking singsing. Biglang lumitaw ang kaluluwa ng isang kakaibang matandang lalaki. At pangit, siya pala ang pangunahing salarin sa paggalaw sa akin. Pwede ko ba siyang gantihan? Walang anuman. Siyempre, siya ay isang nangungunang mandirigma. Kailangan mo lang siyang gawing guro. Hindi kanya sasaktan. Ngunit palagi akong nakakaramdam ng hindi komportable. Naiintindihan ko. Sa katunayan, pinagtawanan ka ng 3 taon. Nakaranas ka ng maraming pang-aasar. Pero kung wala si Ginoong Yao, sa iyong talento, ang pinakamataas na maaabot mo ay dawang.
Hindi ka magiging Daudi sa hinaharap. Humigop ng malalim si Xiao Yan. At tumingin sa harap kay Ginoong Yao. At sa kanyang isipan ay nagbalik ng isang sagot. Kapatid Lin, naiintindihan ko na. Alam ko na ang dapat gawin. Kumusta? Handa ka na ba, maliit na bata? Tumingin si Yao Sen sa ngiti ni Xiao Yan at sinabi. Biglang bumagsak si Xiao Yan. At lumuhod sa harap ni Yao Sen. Iyong disipulo, si Xiao Yan. Bumabati sa guro. Nabigla si Yao Chen. Grabe. Nasaan ang galit mo kanina? Kahit na may mga balakid. Sa huli, naging guro at estudyante tayo. Kuya Lin, talagang hindi mo ako niloko. Direktang kumilos ang aking guro. Binigyan niya ako ng isang sining ng pagsasanay na maaaring umunlad, na tinatawag na pagsunog na teknik. A-upload ko na ang sining ng pagsasanay sa grupo. Ding! Kasapi ng grupo, Xiao Yan. Nag-upload ng isang kopya ng pagsunog na teknik. Pakicheck po ng lahat ng miyembro ng grupo. Hindi inasahan ni Lin Fan, na agad na ipinasa ni Xiao Yan ang Burning Judgment. Nang binuksan niya ito para tingnan. Maganda. Nakakatulong na sa pag-ehersisyo ng pilak. Talagang maganda ito. Magandang pag-ukulan ng pansin ang araling ito. Malaki ang maitutulong nito sa iyong kinabukasan. Madali lang yan. Kuya Lin, hintayin mo lang na makahingi ako ng mga teknik mula sa aking guro. Tapos ipapasa ko sa grupo para makita ninyo. Nakita ko na rin ang apoy na teknik ni Kuya Xiao. Talagang maganda ito. Mukhang malaking tulong ito sa daan ng paggawa ng mga elixir. Kasalukuyan akong gagawa ng maraming mga elixir ngayon. Matapos kong mapanood ang pagbubur ng Big Brother Xiao, mas naintindihan ko na ang kontrol sa apoy. Mas tiyak na ako ngayon. Parang lahat pala kayang magluto ng elixir. Pero ako ay isang baguhang mandirigma. Hindi ko kailangan ang mga ito. Lin Fan. Big Brother Lin. Ano ba ang nangyayari na sobrang swerte ko? Parang sobra na ang swerte ko nitong mga nakaraang araw. May kinalaman ba ito sa swerte na sinabi mo? Ganun nga. Sa ngayon, dala ng iyong katawan ang swerte ng 3 dinastya. Ang may swerte ay talagang maswerte. Kung gusto mong malaman patungkol sa sarili mo, pwede mo akong tanungin ng pribado. Naiintindihan. Kuya Lin, dahil nga nagpadala na si Xiao ng sarili niyang paraan ng pagsasanay. Ako rin ay magpapadala ng paraan ng aking kasalukuyang pag-aaral. Baka makatulong ito sa lahat. Ding! Kasapi ng grupo, si Efan, nag-upload ng Dao Jinglun Haijuan. Pakibuksan ang lahat ng miyembro ng grupo. Kasi wala pa akong natatanggap na sobrang lakas na paraan ng pagsasanay. Kaya ang pinaka-basic lang ang ipapadala ko. Dahil kayo na ang nagpadala. Sige, ipapadala ko na rin. Ding! Si Xuqian An, miyembro ng grupo, ay nag-upload ng pangunahing pagsasanay sa pagsasala ng espiritu. Pakibuksan ang lahat ng miyembro ng grupo. Tinitigan ni Hanli ang mga chat sa kanyang isipan. At nagpasya siyang i-upload ang kanyang sariling cultivation technique. Ibinahagi ni Hanli ang long spring technique sa grupo. Pakisuyong suriin ang lahat ng miyembro ng grupo. Hindi inaasahan na lahat kayo ay nagpadala. Mas mabuti siguro ganito. Sa hinaharap, maaari ninyong i-share ang mga cultivation techniques. O iba pang mga bagay na hindi na mahalaga sa chat group. Matutulungan din kayo, mga kaibigan. Anong sa tingin niyo sa suhestyon ko? Maraming ang pumabor sa suhestyon na ito. Dahil lahat ay pumayag. Sige, ayos na yun. Magla-log out na ako. May iba pa ba kayong gustong sabihin? Kuya Lin, sabi ng guro ko gusto niyang pag-aralan yung ipinadala mo. Isang uri ng gintong gamot. Pwede ba? Kung gusto niyang pag-aralan, sige lang. Wala namang malaking problema. Nay, Kuya Lin. Sige, aalis na ako. Pagkatapos mag-log out si Xiao Yan. Suriin natin kung pwede nating palakasin pa ang lakas natin. Unang tiningnan ni Lin Fan ang na-upload na burning technique. Pagkatapos mabilis na binasa, naintindihan niya ang kahalagahan ng teknik na ito. Nakuha ko na. Wala akong free mystic true fire. Pero pwede kong subukan ang aking alchemical fire. Si Lin Fan ay pinalo ang kanyang palad at nagsabi. Makikita na ang isang pulang ningas ay sumulpot mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Parang may buhay ang apoy na iyon. Kasabay ng pagbabago ng anyo ni Lin Fan ang apoy. Tinitingnan ni Lin Fan ang nasusunog na apoy. Sinubukan niyang isip-sip ang ningas na ito. Pero hindi niya alam kung bakit. Bagamat handang isip-sip ni Lin Fan ang ningas. Ngunit sa bawat huling hakbang, ay palaging nabibigo. Matapos subukan ang pagsipsip ng hindi mabilang na beses. Huminto si Lin Fan at nagtipo ng karanasan. Ang enerhiya ng danho ay masyadong banayad pa rin. Hindi ito angkop para sa pagsipsip ng ganitong uri ng sining ng apoy. Mas mabuti pang humanap ng kakaibang apoy. Upang masipsip ito, parang daan-daang taon na rin akong hindi naglakad sa dakilang lupa ng sinaunang panahon. Hindi na ako nakapunta roon ng matagal na. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa dakilang lupa ng sinaunang panahon.
Hindi ko rin alam kung kailan magsisimula ang dakilang sakuna ng pagpapabanal. Habang iniisip ko ito, lalo lang akong sumasakit ang ulo. Samantala, sa kabilang dako, sa mundo ng mga mortal, kamag-anak ng Seven Profound Gate ng mga Diyos, palaging nararamdaman ni Hanli na hindi mapakali nitong mga nakaraang araw. Parang may malaking bagay na mangyayari. Sa huli, naisip niya na isang tao lang ang maaaring dahilan. Ito ay si Doktor Mo. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang maliit na botelya. Bumuhos si Hanli ng isang piraso ng pil mula rito. Ito ay ang ninyuandan na nakuha niya ng makipag-agawan sa red envelope. Matapos mag-isip ng sandali, umakyat si Hanli sa meditative pose at inilagay ang pil sa kanyang bibig. Kitang-kita na ang pil ay kakakain lang. Parang ilog na biglang naglaho sa isang iglap. Naramdaman ni Hanli ang isang mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay at paa. Pakiramdam ni Hanli ay ang kanyang katawan ay may mga patong-patong na bagay na lumalabas. Sa oras na ito, patuloy na tumataas ang antas ni Hanli. Hanggang sa umabot siya sa 10 antas ng pagpapalakas, saka ito humihinto ng dahan-dahan. Huminga ng malalim si Hanli. Dahan-dahang binuksan niya ang mga mata. Anong amoy iyon? Ang baho. Amoy ni Hanli ang hangin. Napansin ang isang masangsang na amoy sa paligid. Maingat na nilanghap. Doon niya napagtanto na ito pala ay nagmumula sa kanyang katawan. Nang hubad siya ng kanyang mga damit, napansin niya sa kanyang balat, ay may makapal na itim na putik na patong-patong. Bagamat hindi niya alam kung ano ito. Agad pa rin siyang nagmadaling maligo. At lihim na nag-chat kay Lin Fan sa isip. Kapatid Lin, nandyan ka ba? Si Lin Fan ay naglalaro noon kay Ganyu sa harap niya. Kaya medyo nagtataka siya. Bakit siya hinahanap ni Hanli? Nandito ako. Ano ang kailangan mo, sabihin mo lang. Ako ay uminom na. Pagkatapos mong ibigay sa akin ni Kuya Lin ang ninyuandan. Napansin ko na mas puno na ang aking katawan ng lakas kaysa dati. At nakikita ko pa ang espiritikong enerhiya sa kalawakan. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa langit o dahil sa sinasabi mong pagpasok sa kalagayan. O hindi ko rin alam. Naabot na ba ako sa anong antas? Kuya Han, sabihin mo ang iyong mga katangian. Ako ang magbibigay ng hatol sa iyo. Pagkatapos, ibinahagi ni Hanli ang mga katangian niya pagkatapos niyang makamit ang tagumpay kay Lin. Binabati kita, kapatid Han, sa formal na pagpasok sa daan ng espiritu. Sa oras na ito, nasa ikaw sa ika-10 antas ng paglinang ng enerhiya. Tungkol naman sa paglabas sa antas ng mga dumi sa loob ng katawan. Dapat ay ang mga dumi sa katawan na kailangang alisin. Nabalitaan ko na ito ang dahilan. Nakaramdam si Hanli ng ginhawa sa loob niya. Maraming salamat, Brother Lin, sa pagpapaalam. Walang anuman, maliit na bagay lang. Gusto ko lang itanong. Nasaan si Brother Han ngayon? Nandito ako sa Seven Profound Gate ngayon. Agad na naisip ni Lin Fan ang timeline ni Li. Yes, as vice. Si Hanli na nasa ika-10 antas ng ki-refining. Hindi alam kung ano ang mararamdaman ni Mujuren pagbalik niya. Matapos makipag-usap kay Lin. Muling naramdaman ni Hanli ang lakas ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay sobrang ginhawa. Pero para maging maingat, mas mabuti nang mag-ingat palagi. Ang mga bagay na dapat ihanda ni Hanli ay naihanda na rin lahat. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Mujuren sa lambak. At dinala pa ang isang misteryosong tao. Agad na lumapit si Hanli at bumati kay Muren. Pagkatapos ay magalang na tumayo sa gilid. At naghintay ng tanong mula kay Doktor Mo. Tinitingnan ang sarili niyang disipulo na malapit ng agawin ang katawan. Iba si Mujuren kaysa sa mga nakikita niya dati. Ngunit kung saan siya iba, hindi niya maramdaman. Iunat mo ang iyong kamay. Malamig na utos ni Mujuren kay Hanli. Bagaman nagulat si Hanli sa loob ng puso. Hindi siya natakot. Pagpasok niya sa ika-4 na palapag. Magagawa na niyang kontrolin ang basta-basta. Ang lakas ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Tiyak na si Mujuren ay tiningnan ito at makalipas ang isang sandali. Wala pa rin siyang napansin na pagkakaiba kay Hanli. Yung mata ni Doktor Mo ay naglalabas ng hindi pagkagusto. At nagpaubaya ng malamig. Ipinapakita na sumama si Hanli sa kanya. Sinundan siya ni Hanli. Ngunit ang kamay sa likod ay naglalabas ng banayad na puting liwanag. Pagpasok sa loob ng bahay. Si Doktor Mo ay medyo pagod na umupo sa upuan ng mataas na opisyal. Ang likod ay mahigpit na nakasandal sa sandalan. Half nakaupo, half nakahiga. Ang ningning sa kanyang mga mata ay nawala na. Nabalik na ang kanyang anyo na matagal nang may sakit. At ang misteryosong tao ay nakatayo sa kanyang likod. Parang isang tao. Lao mo. Hindi maintindihan ng mga disipulo. Bakit mo ako tinawag dito? Anong paghahanda ang ginagawa mo? At saan nga ba napunta si Zhang Tai? Sumiklab ang masamang tingin ni Hanli na nakatitig kay Mujuren. CJ. Talagang hindi nagkamali si Mujuren sa pagpili. Ngayon, hindi pa rin nagbabago ang mukha. Hindi natitinag sa panganib. Sa halip, nagtatanong pa siya sa akin.
Ngunit gusto ko sanang gawin ang aking nais. Dapat ay naisip mo na ang ilang bagay. Tungkol sa kung saan napunta si Zhang Tai, yung inutil. Tanggalin mo na ang kapa. Umingon si Mujuren at tiningnan ang nakasuot ng kapa sa likod niya. Sabi ng misteryosong tao na matangkad. Nagtataka rin si Hanli. Sino ba talaga siya? Pero kapag natanggal na ang kapa, nakita ni Hanli ang takot na ekspresyon. Dahil ang tao na nakasuot ng kapa ay si Zhang Tai na matagal nang nawala. At sa oras na iyon, si Zhang Tai ay walang kulay. Kagulat-gulat na pangit. Nangangapa ang mukha. Parang isang manika. Anong nangyari kay Zhang Tai? Bakit ka naiinis ng ganito? Hindi ka naman ganito. Nasaan ka na, ang kalmado mong sarili? Ayaw ko nang makipag-usap pa sa'yo. Ipakita mo na ang mga kasanayan mo. Kung ganito ka kagustong makipaglaban, sasagutin kita. Biglang naglaho si Mujuren. Parang multo, dumating siya sa harap ni Hanli. Ngunit nang itaas niya ang kamay, upang tamaan ang mga punto sa dibdib ni Hanli. Si Hanli ay mabilis na umalis sa kanyang distansya. Paano mangyayari yon? Ikaw ay nasa ikatlong antas ng kilamang. Paano ka makakatakas? Ano bang sinasabi mo? Makipag-usap ka na lang sa kamao ko. Biglang umusbong ang puting liwanag sa kanyang kamao. Sa napakabilis na bilis, lumitaw siya sa harap ni Mujuren. Habang hindi pa siya nakakareact, isang suntok ang tumama sa dibdib ni Mujuren. Naitulak si Mujuren sa pader ng suntok. Nagsuka siya ng dugo. Tumingin siya kay Hanli na may hindi makapaniwalang tono. Ano bang antas ka? Hindi sumagot si Hanli. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap niya. Nagulat si Mujuren habang tinitingnan ang Puppet Zhang Tai at nagutos. Mabilis. Harangin mo siya. Natanggap ni Puppet Zhang Tai ang utos. Lumapit para pigilan si Hanli. Ngunit madali siyang natalo ni Hanli. Nang malapit na kaming maglakad ng 5 metro kay Mujuren. Huminto si Hanli. Tumingin siya ng malamig kay Mujuren at nagsabi. Lolo mo. Sa ngayon, hindi mo pa ba sasabihin ang dahilan? Sa ngayon, syempre handa akong sabihin. Pero dahil sa pagkakaibigan natin bilang mag-aaral at guro, maaari mo ba akong sabihin? Ano na ang kalagayan mo ngayon? Ikaw ay nasa ika-8 antas ng pagpapalakas ng hangin. Nangangatog ang mga pupil ni Mujuren. Diretsong sinabing imposibleng. Sa huli, ipinaliwanag ni Mujuren kay Hanli kung paano. Nagnanais siyang agawin ang katawan ni Hanli. Sa huli, nagtinginan sila sa isa't isa. Pinili ni Hanli na gamitin ang shuriken at pumatay kay Mujuren. 1 oras pagkatapos ni Mujuren. Dahil dito, saka lang nakalapit si Hanli ng dahan-dahan. At nakahanap siya ng isang liham na huling paalam mula sa kanya. Halos hindi nagkakaiba ang laman nito sa sinasabi ni Black Juren. Matandang Soro. May 2 plano siyang ginawa Nagmura si Hanli pagkatapos. Binuksan ang chat group sa kanyang isipan. Sa oras na ito, sobrang masigla ang chat group. Siksukian at ang kanyang mga karanasan sa paghahati. Pinagsabihan ko ang aking guro. Ang balitang ito ni Hanli ay parang isang pagsabog. Diretso nitong pinabagsak ang mga kagrupo. Hindi. Kakatapos ko lang magpanggap na isang guro. Kapatid na Han. Sino ba ang nagturo sa'yo, guro mo? Ito ba ay tama? Ano ba talaga ang dahilan? Kapatid na Han. Pagkatapos ay sinabi ni Hanli sa grupo tungkol sa nangyari. Ang buong proseso ng pangyayari. At nang marinig ito ng mga kasama sa grupo. Sila ay labis na naantig. Palihim na tumingin si Xiaoyan kay Lolo Yao na nag-aaral ng mga eliksir sa tabi. Xiaoyan. Anong tingin mo iyon? Hindi ba't kinuha lang niya ang isang eliksir mo para pag-aralan? Hindi naman niya sinabing hindi niya ibabalik. Walang problema, walang problema. Guro, ipagpatuloy mo ang iyong pananaliksik. Hindi kasalanan ni Kuya Han ang nangyari. Nakita ko na. Kahit saan man. Isang mundong kumakain ng tao ito. Tama si Kuya Ye. Ganyan nga ang katotohanan. Salamat sa inyong lahat. Hindi rin pala palaaway si Han. Iniisip lang niya na masyadong komplikado ang pagtanda. Lin Fan. Kapatid Lin. Mayroon akong isang matalik na kaibigan. Ngunit naging puppet siya nila Umo. Wala na siyang malay. May pag-asa pa bang makabawi? Ang bagay na ito, kung tutuusin, ay madaling sabihin. Ngunit mahirap din. May 300 ako dito. Nasa iyo ang pagpili kung aling daan ang kukunin mo. Ang unang daan ay pumasok sa siklo ng reinkarnasyon. Papasok sa impyerno. Ang 200 daan ay makilahok sa paglikha. Baligtad na buhay. Ang 300 daan ay ang pagtitipon ng mga naligaw na kaluluwa. Pag-aalaga ng tunay na espiritu. Habang tinitingnan ang sinabi ni Lin Fan sa chat group tungkol sa 300 daan, si Hanli ay nakaramdam ng labis na pagkalito. Talagang hindi ito kayang gawin ng sarili niya ngayon. Kayang gawin. Talagang hindi ito kayang gawin ng sarili niya ngayon. Tumingin si Zhang Tai. Huminga si Hanli ng malalim. Kuya Lin, gusto kong piliin ang 300 daan. CJ. Pagkatapos ay ipapadala ko ang Wenshen sa chat group.
Bantayan mo lang ito. Kamakailan lang ay sumali ako sa tanggapan ng mga tagapagbantay ng oras ng aking dinastya. Ngayon ay isang gong. Isang kagawaran na katulad ng Jinyiwei. Ngunit mukhang mas malakas pa kaysa sa Jinyiwei. Kaya, Das Siong, pupunta ka na ba sa Jaya o Fangxi? Wala bang kailangan bayaran? Xiao Ziyan, anong sinasabi mo? Ako ba Siksukian ay ganito? Sa langit at lupa, totoo ito. Siguradong magbibigay ako ng pera. Kapatid Naksu, pinatutunayan ko na hindi mo nasabi iyon. Ito ay puro kalokohan lang ni Xiao yan. Hurry up, kapatid Naksu. Huwag kang mahiya. Mag-isip ka ng maayos. Pinapagalitan si Xiao yan. Kayong mga tao, hindi nyo kayang maglaro. Umalis na kayo. Masaya rin si Lin Fan na nanonood ng usapan sa chat group. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fan na may isang tunog sa kanyang isipan. Alipin, pumunta ka sa isla ng tatlong immortal. May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi inasahan ni Lin Fan na ang kanyang guro mismo ang magpapadala ng mensahe sa kanya. Pagkatapos ipag-utos kay Ganyo na bantayan ang bahay. Dali-daling sumakay si Lin Fan sa puting ulap at mabilis na tumungo sa direksyon ng isla ng tatlong immortal. Si Lin Fan ay nagmaneho ng puting ulap patungo sa Sanxian Island. Madaling nakalusot sa malaking depensa at nakarating sa harap ng Yunbahol. Ang disipulo na si Lin Fan ay humihiling na makausap ang guro. Si Lin Fan ay magalang na yumuko sa pintuan ng malaking bulwagan. Hindi nagtagal. Isang malamig na tinig ang narinig mula sa loob. Pumasok ka. Ngumiti si Lin Fan habang pumasok sa pinto. Biglang nawala ang ngiti niya. Nakita niya na may dalawang tao na nakaluhod sa tatami. Nakangiti na parang may hinaing habang tinitingnan ang kanilang guro. Sila ang dalawang kuya niya sa pangalan lang. Kyung Xiao at Biba. Si Kyung Xiao ay nakasuot ng puting damit. Kagaya ng nyebe na sariwa at malinaw. Itim na buhok na parang talon. Mga mata na mailalim ng taglagas. Purong kaanyuan. Parang bulaklak na mataas sa kampus na maganda at mahirap abutin. May kaakit-akit na katahimikan na parang engkanto. Maliit at masigla si Bixiao. May cute na pisngi na parang sanggol. Nakasuot ng damit na parang ulap. Nang tumatalon, ang mga palamuti ay kumikislap. Umingiti, bahagyang lumalabas ang dimples. Nakita ni Lin Fan na mali ang sitwasyon ngayon. At hindi na niya magawang mag-isa kasama si teacher tulad noon. Nakilala ng disipulo si teacher. Nakilala rin niya ang dalawang shishu. Magalang na nagbigay galang si Lin Fan sa tatlong tao at nagsabi. Tumingin pataas si Yun Xiao. Tumingin na walang pakialam sa disipulong ito. Tumayo ka na. Umupo sa likod ng dalawang iyong tiyuhin. Pumili si Lin Fan ng isang banig. Umupo sa likod ng maliit na batang babae na si Biba. Ngunit bago pa siya umupo, napansin niyang may kumurot sa palad niya mula sa ibang tao. Nang tumingin siya pataas, nalaman kong si matandang Kyung Xiao pala ang gumawa nito. Ikatlong ate, pinapagawa ko sa'yo na mag-ensayo ng mabuti kamakailan. Nag-ensayo ka ba? Sabi ni Yun ba ng mabait habang tinitingnan si Bixia? Sabi ni Yun Xiao kay Bixiao. Sabi ni Yun ba? Sabi ni Yun ba ng may kapangyarihan? Tono ni Yun ba? At si Biba na nakaupo sa banig ay. Biglang nanginig ng malakas nang marinig iyon. Agad siyang humiti ng kaakit-akit at sinabi. Siyempre nagsisikap akong mag-ensayo. Tingnan mo, malapit na akong maabot ang gitna ng gintong immortal. Ikaw pa ba ang may lakas ng loob magsabi niyan? Ang iyong guro at pamangkin ay umabot na ng 1,000 taon. At nakapasok na sa unang antas ng Jinxian. Ikaw naman ay nananatili pa rin sa parehong antas sa loob ng maraming taon. Ano bang masasabi ko tungkol sa iyo? Ayoko talagang makipagkumpetensya sa ganitong laban. Ganito na lang. Dahil pareho kayong nasa parehong antas. Maglaban na lang kayo. Tingnan natin kung paano ang epekto. Nang marinig na lalabanan si Lin Fan. Nag-alala sina Kyung Xiao at Bei. Si Bixiao ay agad na nagsabi. Ang iyong alagad ay may kaakibat na likas na espiritual na kayamanan. Na ang depensa ay halos katumbas ng Taijin. Nakatawan ng dragon sa antas ng langit na espiritu. Paano ba ako lalaban kung ganito ka? Tumahimik ka. Hindi ba sapat ang mga likas na yaman na ibinigay sa iyo ng guro mo? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magsisikap ngayon, ibabato kita sa labirintong ilog ng dilim. Para ayusin ang ugali mo. Narinig mo, ibabato ka sa ilog ng dilim. Si Lin Fan ay hindi maiwasang tumawa ng nakatago. Pero hindi nagtagal. Ang salita ni Yun Xiao ay unti-unting naririnig. Ganoon ka rin. Biglang nagbago ang mukha ni Lin Fan. Sa labas ng dambana, sa ibabaw ng kalawakan, ang puting kasuotan ni Lin Fan ay hinahampas ng hangin na parang sumisigaw. Nakakapit ang mga kamay sa likod. Nakangiti ng walang malay habang tinitingnan ang harap si Bixiao. Tinitingnan ni Bixiao si Lin Fan.
Nakangiti at kumikindat ng cute na malalaking mata. Parang ipinapadala niya kay Lin Fan na, hayaan mo na ako. Tinitingnan ni Lin Fan si Bixiao. Naisip kung magpapalabas ba siya o hindi. Ngunit hindi pa siya nakapag-isip ng husto. Nakita si Biba na may hawak na asul na mahabang espada. Mabilis na nag-ipon ng lakas at pinutol papunta kay Lin Fan gamit ang isang sinag ng espada. Pero mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Lin Fan. Hawak ang mahabang espada. Kaagad niyang pinutol ang sinag ng espada. Talagang walang disiplina ang batang ito sa pakikipaglaban. Inaapi ang isang kabataang higit 1,000 taong gulang na tulad ko. Tahimik na sigaw ni Lin Fan sa puso. Tumingin kay Bixiao na may mukha ng lantad na hamon. Tumig ng matalim si Lin Fan. Itinurok ang daliri na parang espada sa dibdib. Malinaw na sinabi, dakilang araw na naglilibot sa langit. Lahat ng apoy ay nagbabalik sa pinagmulan. Sa isang kisap mata, ang mga engkanto sa paligid at ang mga elemento ng apoy sa hangin ay nagsasama-sama sa kamay ni Lin Fan. Di nagtagal ay nabuo ito sa ilang dosenang bilog, na may lapad na higit 1 talampakan, isang pulang-puting bola ng liwanag. Lumayo, hinawakan ni Lin Fan ang espada at itinuro ito sa harap sa Bixiao. Rumaragas, at sumabog ito ng malakas. Bahagyang tumango. Lubos na nasiyahan sa mahika na ginamit ni Z. Ngunit si Kyungba na kasama niya sa tabi ay nag-aalala habang tinitingnan ang dalawang tao sa langit. Ay naku, maliit na Lin. Seryoso ka ba? Hindi magtatagal. Nawala ang puting liwanag sa harapan. Nakita ni Lin Fan ang may sumasabog na buhok. Medyo madilim ang mukha. Hawak ang isang gintong panggagamot na parang palanggana si Biba. Nakakainis. Hindi mo ako kayang gawing ganito, Lin Fan. Tanggapin mo ang aking panggagahasa. Hunyuan Jin daw. Nabigla si Lin Fan. Agad niyang ginamit ang bakiksing baozu, na naging isang makulay na hadlang, na nagprotekta sa kanyang harapan. Hihi! Ngayon, natatakot ka na ba? Nagpakita si Biba ng bilog at nakakaakit ng ngiti, na may hawak na hunyuan Jindo at tinamaan si Lin Fan. Kinuha ni Lin Fan ang 7 bituing perlas, at sumigaw ng malakas. Biglang nakita ang magkakadugtong na 7 bituing perlas na nagkahiwalay, at naging 7 perlas na may iba't ibang kulay. Punta! Ang 7 perlas ay umiikot na may iba't ibang kulay na liwanag, at mabilis na lumipad patungo sa sumasalungat na hadlang. Nakita ang pulang apoy na nanguna sa unahan. Naalalayan ng naglalagablab na apoy ang buong katawan nito. Mabilis na tumakbo patungo kay Biba. Parang gusto nitong makipagbuno hanggang sa huli. Hindi maganda. Ginamit niya ulit ang teknik na ito. Naputla ang mukha ni Biba sa takot. Agad niyang ginamit ang hawak na hunyuan golden ball na patuloy na lumalaki. Naharang niya ang ataking ito. Ngunit hindi pa siya nagagalak ng matagal. Dumating ang isa pang pulang kulog na perlas. Patuloy na bumabagsak ang kidlat patungo sa kanya. Kinailangan ni Biba na alisin ang ginamit niyang hunyuan golden dipper laban sa pulang apoy na perlas, para gamitin ito laban sa pulang kulog na perlas. Ngunit nang ibalik niya ang hunyuan golden dipper, yung pulang na red flame pearl doon ay muling nagbuga ng apoy na sumalakay sa kanya. Sa huli, hindi lang nakalapit si Bixiao kay Lin Fan, kundi nalubog din siya sa paraan ng pagtatayo ng pader sa isang gilid, aalisin sa kabilang gilid. Kuya, yung pearl ni Xiao Fan na ito. Parang mas nakakatakot pa kaysa sa merito at espiritu na treasure. Di ko rin alam. Ngunit ang mga kasama nitong espiritual na kayamanan ay napakalakas. Ayaw ko na makipaglaban. Paano pa ako makikipaglaban dito? Sabi ni Biba ng malakas. Habang sinasabi ito, tumalon siya sa ulap at lumapit kay Kyungba. Si Lin Fan ay nag-impake din ng 7-star pearl. At bumalik sa lupa. Ayos na. Ngayon alam mo na ang iyong kakulangan, di ba? Hindi mo pa nga matalo ang pamangkin ng guro mo. At may lakas loob ka pang kunin ang mga prutas ng guro. Kahit na kumuha ka ng 3, pinilit mo pang sabihin na 2 lang. Bagaman hindi kayo sinisi ng guro. Pero ang ginawa ninyo ay talagang hindi maganda. Tumingin ka pa na para kang inaapi, Biba. Hindi rin sinabi ni Yun Ba ang masyadong mahigpit na mga salita. Gamit ang isang mainit na tono ng boses. Biglang naalala ni Lin Fan sa kanyang isipan. Nang siya ay nakaupo sa likod ni Bixiao. Ang prutas na ibinigay ni Kyungxiao sa kanya. Baka iyon ang tinatawag na xianxing. Tumingin si Lin Fan kina Kyungxiao at Bixiao. At labis siyang naantig sa puso. Dahil kumain ka na ng immortal apricot. Kaya sa 10 taon na ito. Huwag na kayong dalawa muling lumabas sa Sanxian Island. Magstay kayo dito. Magpakahusay sa pag-iwas at pag-aaral. Habang pinapanood ang 2 tanga mong mga nakababatang kapatid. Sa huli, si Yun Ba ay nagbuntong hininga pa rin. At nagsabi ng walang magawa. Pagkatapos pakawalan ang 2 tao. Pinangunahan ni Yun Ba si Lin Fan pabalik sa malaking bulwagan. Nang maisara ang pinto ng bulwagan, ngumiti si Lin Fan habang hinuhugot mula sa bag ng imbakan
Ang isang prutas na xianxing. Guro. Ibinigay sa akin ng 2 tiyuhin na guro ang prutas na iyon. Huwag kang magalit sa kanila. Aking disipulo. Ibinabalik ko na sa iyo ang prutas na ito. Kailan ka naging ganito kaayos? Noong nakita kitang pinapagalitan si Byong. Nakatayo ka lang sa tabi at patuloy na nag-aapoy. Hindi napigilan ni Yun Ba ang pagtawa. Tumingin siya kay Lin Fan at nagbiro. Si Lin Fan ay nahihiya at yumuko. Sige na. Para sa iyo. Hawakan mo na lang ito. Noong una, galit na galit ako. Pero nang makita kong ibinigay nila sa iyo ang 3 prunus. Nabawasan na ang galit ko. Guro, pagod ka na ba? Hahayaan kitang imasahe ang iyong mga balikat. Lumapit si Lin Fan na may ngiting malambing habang tinitingnan si Yun Ba at sinabi. Sa puso ni Yun Ba, nais niyang tumanggi. Ngunit ang kanyang alagad ay inilagay na ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang namula ang mukha ni Yun Ba. Ngunit hindi niya pinigilan ang kilos ng kanyang alagad. Guro, pinapasa mo ang tunog sa iyong alagad. Anong meron? Matapos mong ilagay ang kamay sa balikat ni Teacher Si. Maingat na hinimas ni Lin Fan ito gamit ang kamay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, naalala ni Lin Fan ang mahalagang bagay. Tinanong niya si Teacher Si. Biglang nagulat si Yun Xiao sa loob niya. Salamat sa batang ito. Halos makalimutan ko na ang mahalagang bagay. Biglang lumitaw ang isang gintong pamingwit mula sa ulap ni Yun Ba. Kinuha ni Yun Ba ang gintong pamingwit. Tumingin kay Lin Fan at nagsalita. Ito ay ibinigay ng iyong gintong espiritu na tiyo sa kanya. Isang gintong pamingwit na gawa sa kabayo at dragon na may kasarian. Kailangan mong pumunta sa digmaang pamilihan ng tao. Ibigay ang pamingwit na ito sa isang tao na nagngangalang Wenzong. Medyo naguguluhan si Lin Fan. Tinitingnan ang nakakalitong ekspresyon ng kanyang disipulo. Di alam ni Yun Xiao kung bakit. Pero sobrang nakaka-pleasure sa loob niya. Kailangan ni Junzi ni Wenzong na nasa kanyang tabi. Kapag natapos na ang armas, hindi pwedeng ilagay dito. Kailangan magpadala ng isang tao para dalhin ito. At saka, hindi ka pa nakalabas ng silangang dagat sa loob ng 1,000 taon. Dapat na rin tayong lumabas at mag-practice. Napakamapanganib sa labas. Maaari bang manatili ang disipulo dito? Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ni Yun Xiao. Matapos itapon ang gintong panghampas ng male at female na Jia o dragon sa kamay ni Lin Fan. Isang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pinalabas si Lin Fan mula sa malaking bulwagan. Larga ka. Walang magawa si Lin Fan kundi ibalik ang mga dragon. At ang gintong latigo sa kanyang imbakan. Pagkatapos ay pinili niyang umalis sa Yongxiao Hall. Ngunit bago siya umalis, syempre, naghanda si Lin Fan ng mabuti. Pumunta si Lin Fan sa loob ng Biba Hall. Tunay ngang nandito si Kyongba at Biba. Pinuno ng hangin si Lin Fan at sinabi, Ikaw na walang utang na loob. Akala ko pa nga ako at ang pangalawang ate ko ay mabait na nag-iwan ng isang siyan apricot para sa iyo. Para tulungan kang mag-ensayo. Ngunit sa laban kanina, binugbog mo ako ng sobra. At may lakas pa kayong lumapit dito. Sino ba ang nagsabing ilabas mo agad ang Hunyuan Golden daw? Natatakot talaga akong baka aksidente kang matamaan ako. Sige na. 3 ate. Hindi naman sinasadya ni Xiaofan. Kung hindi niya ibibigay ang lahat ng lakas niya, sa tingin mo ba papatawarin ka ni unang ate? Mas naiintindihan pa ako ni ate Kyung Xiao. Ganito na lang. Inimbitahan ko kayong dalawa para kumain ng barbecue. Tingnan natin kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng luto ko. Kung ganon, pasensya na kayo. Punta tayo sa kakainan ng mga ibong crane. Kanina, ang mukha ni Big Xiao ay puno ng pag-aalala at lungkot. Ngunit biglang napangiti. Hinawakan ni Lin Fan ang bilog na mukha ni Biba. Halos maubos na ang mga crane sa Three Immortals Island mo. Sa Three Immortals Island natin. Kung kakain pa tayo, malamang mapaparam na ang lahi nila. Isa sa mga bihirang crane. Ang nahuli, 3. Inihaw sa grill na dati nilang ginawa. Habang niluluto ni Lin Fan ang crane. Habang binubuksan ang chat group sa isip. Napagtanto kong ang chat group ay 79 na. Kayo talagang mga tao. Hindi ba kayo matututo mula kay Kuya Han? Kapag hindi ako online saglit, naging 79 na ito. Kuya Lin, nag-online pa talaga. Kakausap lang namin tungkol sa mga babae. Tinatansya kung sino ang mas maraming makakadate sa hinaharap. Pero siksukian, sabi niya, siya ang eksperto sa pang-aakit. Maaari ko bang tiisin yan? Kung talagang gusto mong ikumpara yan. Sa mga narito, talagang hindi kayang talunin siksukian. Itong walang katulad na si King. Kapatid na Lin, anong sabi mo? Bakit mo sinabing ako ang Eternal Casanova? Walang bagay. Mamaya mararamdaman mo rin yan. Lahat ng miyembro. Kumusta kayong lahat nitong mga nakaraang araw? 5 tao lang tayo sa grupo. 4 lang ang aktibo. May isa pang laging nanonood ng screen si Kuya Han. Tungkol sa lahat ng miyembro ba?
Nang makita ni Xiaoyan na sinabi niyang siya ang nanonood ng screen, naramdaman ni Hanli ang isang alon ng pagkahiya. Xiao Huhu, parang gusto kitang sampalin. Kuya Lin, pakiramdam ko rin ay nakakainis si Xiao Huhu. Kung hindi dahil sa chat group, talagang gusto ko siyang suntukin. Kahit ganito ang buhay. Hindi rin naman kayo makakatama sa kanya. Pero hindi natin masasabi. Pwede kaya, isang chat group pa kaya ang mag-update ng cross-world na feature, na bawat isa ay pwedeng pumunta sa mundo ng mga miyembro niya. Habang sa kasalukuyan, nasa ilalim siya ng kaalaman at serbisyo. Naramdaman ko ang kilabot. Nagbibiro lang ako. Habang nakikita si Xiaoyan na nagsasabi ng pumayad, lahat ng mga miyembro ng grupo ay ngumiti. Hindi na ako nagbibiro. Pwede na kayong magsabi ng tungkol sa kalagayan niyo kamakailan. Ako muna, sige. Kailangan din pasalamatan si Lin sa patak ng kanyang bato ng gatas. Dahil dito, direkta akong nakarating mula sa dagat ng pagdurusa patungo sa tulay ng Diyos. At natuklasan ko rin ang sinaunang katawan ng banal. Kakaiba, nagkaroon ito ng kaunting paggalaw. Ngunit sa ganitong paraan, nananatiling problema ang katawan ng banal. Nakita ang pahayag ni Yefan. Si Lin Fan ay nahulaan din na ang susunod na hakbang ni Yefan ay pumunta sa mas masiglang kabisera ng Yangwoo. Pumunta sa pinagmulan. Dahil natapos na ni Ye ang kanyang sinabi. Ngayon, ako naman ang magsasalita. Matapos ang aking guro, hindi na ako makapagpatuloy sa Kixuanen. Ngunit para tuparin ang pangako, at upang malutas ang aking sariling problema, naghahanda akong pumunta sa Jiayuan City. Kapag natapos na ang mga ito, naghahanda akong maghanap ng mas mababang sekta ng pagsasanay sa immortalidad. At nais na sumali dito. Nakita ang pahayag ni Hanli. Naisip ni Lin Fan na medyo mabilis ang kanyang progreso. Ngunit pagpasok sa Jiayuan City, kailangan bang makipagkita kay mo kaihuan? Kapatid na Han, dahil natapos na ang pagsasalita, ako naman ang susunod na magsasalita. Walang gaanong pagbabago sa akin itong mga araw na ito. Kasama ko ang aking guro sa pag-aaral ng kaalaman tungkol sa mga alkemista. Tapos na ako magsalita. Ikaw naman, Xiao Qizi, ang magsalita. Sa mundo ng Daifeng, nakasuot si Xuqian ng bagong bihis na uniforme ng tagapagbantay ng gabi. May dala akong pamantayang kutsilyo. Ngunit sa oras na ito, ang mukha ay namumula sa galit. Xiaoyan, Xiao Huhu, maghintay ka sa akin. Huwag mong hayaan na mahuli kita. Kung hindi, mararanasan mo ang lakas ng aking kutsilyo. Natatakot ako sa iyo. Hindi rin naman mahina ang aking kutsilyo. Nang makita na natitirang mga miyembro ng grupo ang pangungusap na ito, lahat sila ay napahinga ng malamig. Si Xuqian ay nagalit na nagangalit ang mga ngipin. Habang tinitingnan ang dalawang taong malapit ng magalit sa grupo, si Lin Fan ay walang magawa kundi kumilos. Ding! Ipinagbawal ng grupo si Lin Fan si Xiaoyan sa loob ng 10 minuto. Sige na! Tumahimik ka nga! Patahimikin mo si Kuya Qian. Nang makita ni Xuqian na namut si Xiaoyan, nabawasan na ang kanyang galit. Wala naman akong gaanong pagbabago nitong mga nakaraang araw. Ang tanging pagbabago ay ang pag-abot ko sa ika-8 antas ng ki-refining. Pero hindi ko alam kung bakit. Palagi akong nakakaramdam ng malamig sa likod. Parang may nakatingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Nasa kamay mo ang amulet na ibinigay ko. Sa mundong iyon, walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Sa mundong iyon, walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Kapatid na Lin, tapos na tayo mag-usap. Ikaw, hindi ka ba magsasalita tungkol sa sitwasyon mo? Wala namang masyadong pagbabago kamakailan. Pero plano kong pumunta sa dinastyang Shang. Kung sakaling may pagbabago, di ko alam kung kasama ang barbecue na crane. Crane? Yun ba ang crane na iniisip ko? Kailangan lang ng malakas na kapangyarihan ang direktang pag-utang. Kaya naming tanggapin, kung sakaling magpapalit talaga, para na rin siyang isang cultivator na nasa antas. Kung hindi tatanggihan ni Gong, inayong nais na maging kanyang amang espiritu. Bata ka, ayaw mo nang ang magmukhang bee-face. Mumiti si Lin Fan ng bahagya. Grabe. Alam ni Xiaozhan na ganito ka-filial ka. Sa huli, hindi rin kinilala ni Xiaoyan si Lin Fan bilang ama sa seremonya. Pero, tahimik na ipinadala ni Lin Fan sa mga kasapi ng Group 3 sa pamamagitan ng Red Envelope. Pagkatapos bumalik sa isla ni gamit ang kanyang pangunahing kapangyarihan na baiyon. Pagkatapos niyang utusan si Ganyu, pinili ni Lin Fan na magpakulong. Nilunok niya ang immortal apricot na nakuha mula kay Kyongba para mapataas ang kanyang antas ng pagsasanay. Sa loob ng lihim na silid, umupo si Lin Fan na nakaluhod. Palibot niya ay umiikot ang espiritu ng immortalidad. Sa harap niya ay lumulutang ang isang immortal apricot. Ang kulay nito ay madilim na dilaw. May mga bahagyang linya ng kidlat na lumilitaw sa ibabaw. Nagpapalabas ng kaakit-akit na halimuyak ng prutas ng daan. Kasabay ng masiglang enerhiya ng likas na espiritu ng gubat. Sa isang iglap ng kanyang isipan,
Ang prutas ng immortal ay naging isang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang bibig. Pumasok ang prutas sa tiyan at biglang sumabog. Parang sa loob ng kanyang katawan ay may mundo ng hangin at kidlat. Ang walang katapusang lakas ng likas na hangin at kidlat ay parang pagbaha na bumabaha. Bigla nitong pumasok sa kanyang mga kalamnan, dugo, ugat at mga butas. Para bang naging isang malinaw na lalagyan ang kanyang katawan. Lumabas ang berde na liwanag sa kaliwa. Ang malakas na hangin ay sumisigaw. Ang hangin ay humihiyaw. Hinahati ang lahat. Sa kanan, ang makulimlim na kidlat ay sumasayaw. Naglalaro ang mga razor ng walang kontrol. Puno ng kasidhian ang amoy ng pagkawasak. Dumadating ang matinding sakit. Agad na nagsumikap si Lin Fan. Gamit ang kanyang malawak at mahiwagang kapangyarihan bilang isang siyan sa Jijiao. Pinapakalma niya ang enerhiyang ito sa kanyang katawan. Di niya alam kung gaano nakatagal. Yung bagyong hangin at kidlat na sumalakay sa loob ni Lin Fan. Ang kapangyarihan ay sa wakas huminto. Sa ibang anyo, binalik nito sa kanyang katawan at espiritu. Ang kanyang sariling antas ng pagsasanay. Biglang tumaas. At sumugod patungo sa kalagitnaan ng gintong immortal. Sa huli ay nanatili sa hangganan ng kalagitnaan ng gintong immortal. Sa sandaling tuluyang natunaw niya ang immortal na aprikot. Parang may naramdaman ang puso niya. Ang mga punto sa magkabilang panig ng gulugod ay biglang sumabog. Walang katapusang hangin at kidlat na espiritu ang sumiklab. Lasisisiziw. Isang napakalaking, 2 pakpak ng hangin at kidlat na ganap na binubuo ng enerhiya. Ganap na binubuo ng enerhiya. 2 pakpak ng hangin at kidlat na ganap na binubuo ng enerhiya. Ay biglang dahan-dahang bumukas mula sa kanyang likuran. Ang kaliwang bahagi ay kumikislap. Ito ay nabuo mula sa pinagsama-samang hangin ng siyam na langit. Sa banayad na paghipo, kaya nitong punitin ang kalawakan. Ang kanang bahagi ay nakapalibot sa lila na kidlat. Ito ay binuo mula sa pinaghalong kidlat ng Diyos ng pagkawasak. Ang mga arko ng kuryente ay tumatalbog. Nagpapalabas ng nakakatakot na aura na nakakatakot sa mga Diyos. Bumukas si Lin Fan. Parang may bagyong at kidlat sa kanyang mga mata. Bahagyang kumilos ang kanyang isipan. Dumampi ang 2 pakpak ng bagyong at kidlat sa kanyang likuran, bahagyang yumuko. Boom! Malakas na nag-vibrate ang buong lihim na silid dahil sa aray. Biglang naglaho ang kanyang anyo sa isang kisap mata. Iniwan lamang ang isang bakas ng bagyong at kidlat na naghalo. Napakabilis ng bilis. Nalampas pa sa kanyang orihinal na kapangyarihan, ang puting ulap. Tawagin na lang natin itong dobleng pakpak ng hangin at kulob. Nararamdaman ni Lin Fan ang malakas na lakas at bilis na nagmumula sa dobleng pakpak sa kanyang likuran. Hindi niya mapigilang umiti. Matapos niyang itiklop ang dobleng pakpak ng hangin at kulob, tinawag ni Lin Fan si Ganyu sa kanyang harapan. Ginoo, anong kailangan mo kay Ganyu? Nagpakita si Ganyu ng inosenteng tingin. Tiningnan ni Lin Fan si Ganyu at tumango ng may kasiyahan. Bantayan mo ng mabuti ang isla. May pupuntahan akong isang bagay. Pagkatapos ay nagsalita si Lin Fan. Muling pinadala ang isang makapangyarihang isipan. Sa isipan ni Ganyu, kung sakaling may mahalagang pangyayari, gamitin mo ang makapangyarihang isipan na ito. Siyempre, may darating na tutulong sa'yo. Pagkatapos sabihin ito, lumipad si Lin Fan gamit ang Wind and Thunder Wings at pumunta sa ibabaw ng langit, patungo sa timog na mabilis na lumilipad. Tinitingnan ang malawak at walang laman na dagat silangan sa ibaba. Naramdaman ni Lin Fan na ito ay napakalaki. Ngunit kapag iniisip, ganoon niya. Noong sinaunang panahon ng kalikasan, dito na nirahan ang mga dragon at iba't ibang mga nilalang. At pagod na si Chao sa paglalakbay. Kaya mas mabuting mabilis na lumipad sa malawak na dagat na ito. Kaya't si Lin Fan ay direktang nagpadala ng kanyang espiritu upang maglakad at panatilihin ang paghahanda-hash ng isa pang bahagi ng kanyang espiritu. Pumasok sa chat group sa kanyang isipan. Ang saya nilang nag-uusap. Naaalala niyo na ba ako? Kayo lahat. Lin Fan. Kuya Lin. Parang kalahating araw na mula nang matapos ang huli ninyong pag-uusap. Tama ba? Maaari lang nating sabihin na ang chat group ay kahanga-hanga. Kaya nilang isaalang-alang ang sitwasyon ng bawat miyembro. Ganoon ba? Sa mga nakaraang araw, mukhang lumipas na ang oras dito. Mas marami pa ang mundo dito kaysa sa inyo. Yung batang siksiyaw yan. Bakit di siya online? Sabi niya, tinuturuan siya ng guro niya ng isang laban ng manok. Kasalukuyan siyang nagsusumikap mag-ensayo. Pero hindi ko maintindihan. Pwede bang mag-ensayo ang laban ng manok? Lumilipad sa hangin si Lin Fan. Nang makita ang balita tungkol kay Xuqian. Halos hindi siya natumba. Ito ay laban. Katumbas ng kanilang mga diskarte sa mundo. Pareho lang. Lin Fan. Kuya Lin. Sabi mo kanina na magpapadala ka ng red envelope sa grupo. Pero nung nag-offline ka, napansin ko na kailangan ng pahintulot ng admin para makapagpadala ng red envelope sa grupo. Para makapagbigay ng red envelope. Pasensya na. Nasa gitna ako ng malalim na pagninilay.
Bibigyan kita ng permiso agad. Muli ka bang magpapadala ng red envelope? Hindi ko alam kung gaano karami ang makukuha ko. Xiao Yan, makakakuha ka lang ng kawalang interes. Nang makita ni Ye Fan ang dalawang muling mag-aaway, agad siyang nagpadala ng red envelope. Ding! Nagpadala si Ye Fan ng red envelope sa grupo. Pakicheck na ang lahat ng miyembro ng grupo. Nang lumabas na ang red envelope, lahat ay nag-isip ng paraan para i-tap ang red envelope sa chat group. Tapos na kayong lahat kumuha, di ba? Bumili ako ng 300 bot ng Baikao liquid. May doble pang epekto sa katawan. Parang kahit anong mundo, lahat ay pwedeng gamitin. Diyos ko, nakuha ko nga ang 80 bote. Tunay nga akong maswerte. Tingnan mo kung gaano kakasaya. Nakuha ko ang 120 bote. Nakuha rin ni Han ang 70 bote. Lin Fan, hindi pwede. Kuya Lin, 10 lang ang nakuha mo. Ang malas mo talaga. Bote ng herbal na likido. Hindi makapaniwala si Lin Fan. Hindi niya inasahan na magiging malas din siya. Pero hindi naman siya masyadong nag-alala. Pinagkakaabalahan niya ito para pag-aralan. Ngunit bigla na lamang, ang tahimik na ibabaw ng dagat ay biglang sumabog. Isang napakalaking haligi ng tubig na may diameter na higit sa 10 yarda. Na may kasamang lakas na parang libu-libong pangingisda. Na parang isang umuungal na dragon ng tubig na sumasabog pataas. Natumpak na humarang sa kanyang harapan. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Lin Fan. Na nanginginig ang mga pakpak sa likod. Lumiko patungo sa malayo. Ang tapang. Tumingin si Lin Fan pababa sa dagat. Isang malaking itim na dragon ang umiikot sa dagat. At gamit ang napakalaking mga mata niya. Mabagsik na tinitingnan si Lin Fan. Ibigay mo ang mga gamit mo. Sa gitna ng mga alon, isang napakalaking ulo ang unti-unting sumalampak mula sa tubig. Mas malaki pa ang ulo ng dragon kaysa sa palasyo. Sa ibabaw nito ay may isang itim na parihaba na parang sanga ng tuyot na punong kahoy. Na nakaturo sa langit. Sa tuktok ng mga sungay ay may mga kulot na asul na kidlat. Na kumikislap at may ingay. Ang mukha nito ay nakalubog sa madilim na kaliskis. Ang mukha nito ay nakikita. Ang madilim na kaliskis sa mukha nito. Ang mukha nito ay natatakpan ng mga patong-patong na madilim na kaliskis. Bawat isa ay may malamig at matigas na kinang na parang metal. Ang mga gilid ay matalim na parang kutsilyo. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga patayong pupil nitong dragon na mga mata. Sa gintong ningning ay may bahagyang pulang dugo. Sa gilid ng mga labi ay may dalawang mahahabang dragon na parang latigo ang galaw. Parang latigo ang paggalaw. Dalawang mahahabang bulong sa labi, sumasayaw na parang sinturon. Nagpapagalaw ng hangin at ulap. Nararamdaman ang kapangyarihang nagmumula sa itim na aura na ito. Malinaw na alam ni Lin Fan na nasa kalagitnaan na siya ng Golden Immortal. Nararamdaman ko ang aura. Ibigay mo na ang bagay. Akala ko ikaw ay nag-ilaw sa loob ng palikuran. Hanapin. Tigilan mo na ang kalokohan. Tikman mo muna ang isang atake ko. Shanking Divine Thunder. Utos. Pinagsama ni Lin Fan ang mga daliri na parang espada. Malakas niyang sinabi. Bumagsak ang kulog. Sa ibabaw ng 9 na langit, biglang hatiin ang ulap. Patuloy na nag-ipon ng enerhiya ang mga kidlat. Nang makita ito ng itim na dragon sa ibaba, biglang nagalit ng matindi. Sa napakabilis na galaw. Naging palitan ng habulan ang sitwasyon. Ngunit biglang, huminto si Lin Fan. At tumingin sa itim na dragon na hindi kalayuan na nakangiti at nagsabi. Dahil pumasok ka na, mas magandang mag-enjoy ka. CJ, makikita ang mga kidlat na patuloy na bumabagsak mula sa langit papunta sa itim na dragon. Bumagsak papunta sa itim na dragon. Patuloy na bumababa ang kidlat mula sa langit at tumatama sa katawan ng itim na dragon. Tumama sa katawan ng itim na dragon. Patuloy na bumababa ang kidlat mula sa langit at tumatama sa katawan ng itim na dragon. Nagangalit ang itim na dragon sa tindi ng kidlat na tumama sa kanya. Kayong mga tinaguri ang mga disipulo ng santo. Talagang karapat-dapat kayo. Hindi lang ako, kundi pati ang aming lahi ay pinapahiya ninyo. Gawing tinatawag ninyong kasangkapang pangbatasan. Ngayon, patatayin din kita. Bilang paghihiganti para sa aking mga kapamilya. Tinitingnan ni Lin Fan ang itim na dragon ng medyo kakaiba. Naalala rin ni Lin Fan ang mga sinabi kanina. Ibigay mo ang bagay. Anong bagay? Ang dragon na nasa sarili mo. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Naisip niya kung ano talaga iyon. Baka iyon na ang gintong panghampas ng dragong lalaki at babae. Ay naku, nadaya ako ng guro. Ngunit bago pa makagawa si Lin Fan ng susunod na hakbang. Sa oras na iyon, ang itim na dragon na napalibutan ng kidlat. Biglang nagbago at naging tao. Hawak ang isang itim na machete. Lumapit kay Lin Fan. Ibabalik ang buhay ng aking tribo. Hinawakan ni Lin Fan ang espada at tumutok.
Matapos makipaglaban ng ilang ulit, ginamit ni Lin Fan lahat ng spell na makakasakit at mga simbolo sa katawan niya sa itim na dragon. Kahit na nasugatan na ang itim na dragon dahil kay Lin Fan. Kahit na may lakas pa siyang lumapit kay Lin Fan. Kung ayaw mo nang mabuhay, sasamahan na kita. Makikita si Lin Fan na may kasamang likas na espiritu ng kanyang waist, ang 7 bituin na perlas. Lumipad dito sa harap ni Lin Fan. Ang 7 bituin na perlas ay naging 7 magkakaibang hugis na perlas na pumapalibot kay Lin Fan. CJ, 3 kwintas ang lumipad mula sa gitna. Ang natitirang 4 na kwintas ay naging makulay na hadlang na nagprotekta sa harapan ni Lin Fan. Ang bihes na kwintas ay lumapit kay Lin Fan. Nagpapalabas ng malakas na lakas ng buhay na may bilis na nakikita ng mata, nagpapagaling kay Lin Fan sa mga sugat na natamo niya sa nakaraang laban. Samantalang ang Kiewit Quintas at C at ang pulang apoy na perlas at lila na kidlat na perlas ay nagsanib. Nalumikha ng kulay lilang kidlat na apoy na tumama sa itim na dragon. Napailing ang itim na dragon. Kinuha ang itim na itak at pinutol ang papalapit na perlas. Nang magbanggaan ang itak at perlas, narinig ang malakas na dagundong. Sa paligid ng itim na dragon, sumabog ang malakas na pagsabog. Patuloy na umaakyat ang makapal na lila na usok. May mga lilang kidlat at apoy na umiikot dito. Esasask. Hindi ka pa rin ito napatumba. Kaya pala maraming tao. Ang ginagawang materyales kayo para sa mga mahika. Ang mga salitang ito ni Lin Fan ay talagang pumatay sa puso ng tao. Matapos marinig ito ng Black Dragon na may sugat ang katawan. Diretso siyang nagbuga ng maraming dugo. Dapat mong matapos sabihin ito, makikita mong patuloy na lumalabas ang dugo mula sa katawan ng Black Dragon. Ang dugo ay patuloy na nagtipon sa itim na kutsilyo. Kung nais mo talagang ihandog ang iyong dugo, kailangan mo bang dumaan sa huling pagsalakay? Ibinalik ni Lin Fan ang makulay na hadlang. Mula sa kanyang imbakan, kumuha siya ng isa pang kagamitan. Isang maikling tabak na kumikislap sa malamig na liwanag. At sa tabak na iyon, may mga nakadikit na mga simbolo ng aray. Ang itim na dragon ay inalay ang sariling dugo. Ginamit ang lahat ng lakas ng katawan. Itinaas ang itim na malaking tabak at sumugod. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa. Pareho silang mabilis na gumamit ng mahika. Nagbanggaan ang mga mahikal na kagamitan. Akala ng itim na dragon ay hawak na niya ang tagumpay. Ngunit bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa dibdib. Nilingon niya pababa. Ang puso niya ay tila tinusok. Paano ito posible? Pagkatapos niyang sabihin ang huling pangungusap na iyon, ang kaunting pag-asa ng itim na dragon ay biglang nawala. Ang itim na dragon ay nagbalik sa orihinal nitong anyo. Isang malaki at wasak na katawan ng dragon. Kasama ang itim na malaking itak, ay nahulog sa dagat sa ibaba. Huminga ng malalim si Lin Fan. Tinitingnan ang hawak niyang mahabang maikling tabak na maisukat na 1 talampakan at 2 pulgada. Na parang inukit mula sa yelong walang hanggan, malinaw na malinaw. Sa loob ng talim ay umiikot ang yelo at niebe. Ang tabak na ito ay ang sandata ng banal na guro. Nakalaunan ay ibinigay niya sa kanya. Si Lin Fan ay gumamit ng Bai Shengzhu upang maibalik ito. At ibinalik ang kasamang espiritu sa kanyang biwang. At lumipad patungo sa ilalim ng dagat. Natagpuan ni Lin Fan ang itim na dragon. At ang malaking itim na kutsilyo. Hinawakan niya ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan niya ang kaluluwa. At kinuha ang pinakamahalagang bahagi mula sa katawan ng itim na dragon. Ang orihinal na Dragon Ball ay inilagay sa storage bag. Sayang, medyo sira ang katawan ng dragon. Pero tamang-tama lang para itago. Kung maaari itong gawing magic tool, gawing magic tool. Kung hindi, iprito ito kasama si Kyongyun para kainin. Ipinapasok ang natitirang katawan ng itim na dragon sa storage bag pagkatapos. Kinuha ni Lin Fan ang itim na malaking kutsilyo ng itim na dragon. Ngunit sa sandaling nahawakan niya ito, agad na itinapon ni Lin ang kutsilyo sa lupa. Dahil ang itim na malaking kutsilyo ay punong-puno ng karma. Nagmumukmok si Lin Fan. Naglabas siya ng kaunting espiritu. Pumasok ito sa loob ng malaking kutsilyo. Agad na nagpakita sa isipan ni Lin Fan ang mga eksena. Lahat ay tungkol sa walang awa na pagpatay ng itim na dragon. Iyan. Magandang pagkakataon na ginagamit ng iba ang inyong lahi para sa kanilang mga kagamitan. Hindi ba ang mga tao na iyon ay itinuturing na nila lang din? Una, kinuha niya mula sa imbakan ang kaluluwa ng dragon. Sa simula, iniisip ni Lin Fan na ilalagay ito sa isang kagamitan. Bilang espiritu ng kagamitan. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ni Lin Fan. Makikita siyang muli na kinuha ang isang kagamitan mula sa imbakan. Ang mahiwagang bagay na ito ay humigit kumulang 9 na talampakan ang taas. Ang tangkay ng bandila ay hinubog mula sa 1,000 taong gulang na kahoy ng akasya. Ang kulay nito ay parang itim na bakal. Kapag hinawakan, ito ay malamig na parang yelo na tumatagos sa buto.
Ang bandila ay tinahi mula sa 100 taong gulang na tela ng bangkay. Itim na parang tinta. Dito ay iginuhit gamit ang maruming dugo. Ang walang bilang na mga baluktot at naghihirap na mga mukha ng multo at mga simbolo ng sumpa. Ang buong bandila ay naliligiran ng makapal na usok. Saan mang dako, maraming kalahating transparenteng kaluluwa ang nag-aagaw at humihiyaw. Minsan, may mga nakakatakot na mga pangil ng multo na sumusulpot mula sa itim na ulap. Ngunit mabilis na nahihila pabalik. Sa tuktok ng bandila ay may nakasabit na isang bungo. Sa mga butas ng mata nito ay may kumikislap na berdeng apoy ng multo. Ito ang dakilang araw ng pagliligtas na bandila ni Lin Fan. Ito ay espesyal na ginagamit upang tulungan ang iba at iligtas sila mula sa paghihirap. Bakit parang masyadong madilim ang ilaw? Agad na naglabas si Lin Fan ng isang gintong liwanag, at inilagay ito sa malaking araw na nagdadala ng kaluluwa. Kinuha ang hibla ng kaluluwang dragon. Nakangiting sinabi ni Lin Fan, kung gusto mo talagang pahirapan ang iba, ilalagay kita dito sa ulap na ito para mag-enjoy ka. Hindi mo ako dapat ganyanin. Ako ay pamangkin ng hari ng mga dragon ng silangang dagat. Kung ganyan ang trato mo sa akin, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng lahi ng mga dragon? Tanungin mo ang mga hari ng mga dragon sa 4 na dagat. Dare ba silang pumunta sa 3,000 pulo? Matapos ilagay ang kaluluwa ng dragon dito. Itinago na ang malaking bandila ng kaluluwa ng araw. Nangangalog ang mga pakpak ng hangin at kidlat sa likuran. Patuloy na umuusad si Lin Fan patungong timog. Hindi alam kung gaano nakatagal. Bigla na lang may nag-chat sa kanya. Nang buksan niya ang chat group, natagpuan niyang siksukian pala ito. Atlin, nandyan ka ba? May isang bagay akong gustong itanong sa'yo. Nasa? Sabihin mo kung ano iyon. Noong nakaraang kaso, nakuha ko ang 1 piraso ng net value. Pero ang piraso ng salamin na ito ay napakamahiwaga. Parang ang ating grupo sa chat na spuon. Kaya nilang makipag-chat sa iba pang mga may-ari. Pagkatapos mula kay Duke Wei, nalaman ko na ang tawag dito ay bungkos ng bahaghari. Gusto ko sanang magtanong, ano ba talaga ang pinagmulan ng bungkos ng bahaghari? At sino ang mga may-ari ng ibang piraso nito? Hindi basta-basta ang bungkos ng bahaghari. Ang pinagmulan ng bungkos ng bahaghari ay hindi simple. Ang buong pangalan nito ay mapa ng mga bundok at ilog. Kayo ang mga banal na gumawa nito ng sariling kamay. Ginamit ito para itala ang mga heograpiya at kabundukan ng mundo, isang napakahalagang kayamanan. Malalim ang kaugnayan mo sa bagay na ito. At ito ay isang malaking laro sa ilalim ng pangangasiwa ni Jian Zheng. At ikaw ang piyesa sa larong iyon, ang piyesa sa board. At siya rin ang taong taya. Pero ayos lang. Ang bagay na ito ay may dalang kabutihan sa iyo. Walang nakapaligid. Ayokong mabuhay sa isang mundong puno ng panlilinlang.